Ang babaeng ito ay bagong graduate pa lang at nagpunta na sa isang beauty company para mag-interview. Nang makita ng interviewer ang resume photo ni Chan Chan at ang totoong siya, labis itong nagulat. Malalaki ang mga mata, parang dalawang magkaibang tao. Walang tanong na ibinigay ang interviewer at sinabihan lang si Chan Chan na umuwi at maghintay ng balita. Ang biglaang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding pagtataka kay Chan Chan. Nang paalis na siya, nagdagdag pa ng ilang mapanuyong komento ang interviewer. Kailangan ng cosmetic market na magbenta ng kagandahan, lumikha ng fashion market, at kinakatawan ng marketing department ang imahe ng tatak. Sobrang iba siya sa katangian ng brand natin, hindi nakakumbinsi para sa promosyon. Ang pananalitang ito ay labis na ikinagalit ni Chan Chan. Dinampot niya ang mansana sa mesa at dire-diretsong lumapit sa interviewer. Ikaw, ano nang gagawin mo? Kumain ng maraming prutas para gumaling ang mabahong hininga mo. Ang pagiging nakakumbinsi o hindi ay hindi lang sa iyong sinasabi. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang interviewer ay maaari mo nang diktahan ang panlasa ng merkado. Hindi natanggap si Chan Chan sa interview, kaya tanging pagkadismaya lang ang nararamdaman niya pag-uwi. Ngunit mabilis siyang sumaya muli. Tinanong niya ang kanyang ate, si Tuthan Le, isang divorce lawyer, kung gusto nitong sumama sa high school alumni reunion. Naisip ni Tuthan Le na makakatulong ito upang mapalawak ang kanyang base ng kliyente. Tuthan Le, sila lahat ay mga kaibigan mo sa klase, hindi ka ba pwedeng magkaroon ng kaunting konsensya? Sa kakayahan ng kapatid ko, kailangan pa ba ng konsensya? Sige, maganda kong ate, tama ka. Si Doong Ife ay miyembro na ng error department sa oras na ito. Naghahanap siya ng perpektong kulay ng pampaganda. Maraming araw na siyang nagre-research, ngunit wala pa ring palatandaan. Sa oras na ito, sadya itong inanyayahan ng kanyang matalik na kaibigan na dumalo sa high school alumni reunion. Pilit na pumayag si Doong Ife. Sa wakas, dumating na ang araw ng alumni reunion. Sinikap kumbinsihin ng matalik niyang kaibigan si Chan Chan na sumama sa kanya. Pagpasok pa lang sa silid ng handaan, nakita na ni Chan Chan ang nagtatrabahong abala sa paglilipat ng ilang kahon ng beer. Mabilis siyang lumapit upang tumulong. Si Chan Chan ay lumaki sa isang pamilya na may tradisyon sa palakasan, kaya di palagi siyang maisapat na lakas. Pagkatapos ilipat ang mga gamit, humanap siya ng upuan. Sakto namang dumating din si Doong Ilifi. Siya ang taong palagi niyang lihim na minamahal noong high school. Walang kamalay-malay na gusto ni Chan Chan na lumayo. Patuloy na nagbubulungan ang mga kaklase. Oh, malakas ka pa rin pala, Chan Chan. Ipakita mo sa lahat kung paano magbukas ng beer gamit ang iyong mga kamay. Kaya pala ni Chan Chan gawin yan. Gawin mo, Chan Chan, ulitin mo ulit. Nakita mo na, sinabi ko sa'yo na ang lakas ko ay tulad pa rin ng dati. Pagpakitang gilas ka, ulitin mo, ang galing. Ang eksena ni Chan Chan na nagbubukas ng takip ng bot gamit ang kanyang kamay ay nagpatawa sa mga kaklase. Lahat ay natuwa. Pumila sila isa-isa para pabuksan sa kanya ang takip ng bote ng beer. Nang si Doong ESA na ang susunod, biglang nagkaroon ng insidente. Maaari ba akong kumuha ng litrato? Bakit mo ako kinukuhanan ng litrato? Pangit. Ang mapanuksong salita ni Doong ESA ay nagdulot ng hiya kay Chan Chan. Agad siyang tumakbo palayo sa pinangyarihan. Habang naglalakad mag-isa sa kalye, nakaramdam ng pait si Chan Chan. Dumaan siya sa isang tindahan ng bulaklak ng isang matandang babae. Huminto siya, nakita ang matandang babae na nag-iisang nagtitinda ng bulaklak sa hating gabi. Nakaramdam ng awa si Chan Chan at binili ang lahat ng natitirang bulaklak. Lubos na nagpapasalamat ang matandang babae at binigyan siya ng isang natatanging pulseras. Isinuot ni Chan Chan ang pulseras sa kanyang pulso. Pagkatapos ay mag-isa siyang umuwi. Ngunit nang dumaan siya sa subway, nakaranas ng kakaibang pagbabago ang pulseras. Matapos isuot ang pulseras na ito, nagbago ang hitsura ni Chan Chan sa puntong hindi na siya nakilala ng kanyang mga magulang. Mga magulang, mas maganda pa ang babaeng ito kaysa kay Tanle. Sa kabilang panig, ang bagong tatag na Thin Ifi Group ay pumasok sa industriya ng kosmetiko. Ito ang unang pagkakataon na ipipromote ng kumpanya ang bagong produkto nito. Ngunit kinansela ng bituin ng photoshoot ang kontrata dahil sa operasyon sa ilong. Ito ang naging dahilan ng pagkalito ng 3 tao mula sa Thin Ifi Group. Wala silang magawa kundi magplano, pansamantalang gagamit ng mga amateur sa halip ng mga celebrity para sa pagkuha ng poster. Kaya nagsimula silang maghanap ng mga amateur. Sumisikat ang araw sa kalye, nilipad ng hangin ang lobo ng isang batang lalaki. Sa pagmamadali, hinabol ng batang lalaki ang lobo palabas ng kalsada. Si Doong Evie, na naghahanap ng mga amateur na modelo sa kalye, ay hindi sinasadyang nakita ang mapanganib na sandali na ito. Kaya walang pag-aalinlangan siyang sumugod palabas ng kalsada, handang iligtas ang batang lalaki. Sa kritikal na sandali, lumitaw ang isang babae at iniligtas ang batang lalaki ng mas mabilis kaysa kay Doong Evie. Nakita ni Doong Evie ang eksenang ito at nakahinga ng maluwag, pinulot ang sapatos na nahulog niya at ibinalik sa kanya. Ngunit nang lumingon ang babae, pareho silang natulala sa kanilang kinatatayuan. Si Doong Evie ay nakatingin sa babae sa harapan niya at hindi alam ang gagawin. Ang dahilan naman ng pagkatulala ng babae ay dahil siya si Chan Chan na gumamit ng pulseras para baguhin ang kanyang mukha. Si Chan Chan ay galit pa rin sa ginawa ni Doong Isay na pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat kaya hindi niya binigyan ng magandang tingin ang lihim niyang minamahal at malungkot na tumalikod. Natauhan si Doong Ify at mabilis na naabutan si Chan Chan, ang amateur na hinahanap ng kumpanya.
Walang mas angkop kaysa sa babae sa harapan, kaya naman kusa siyang nakipag-ugnayan upang ipaliwanag ang sitwasyon. Gusto mo bang maging modelo para sa poster? Baliw ka ba? Akmang magmumura na si Chan Chan, ngunit nakita niya ang kanyang nagbagong hitsura sa pamamagitan ng salamin ni Doong I. Hindi siya makapaniwala, hindi pa rin nakakabawi si Chan Chan mula sa gulat. Kinontak niya ang kanyang matalik na kaibigan upang sabihin ang hindi kapanipaniwalang katotohanan na ito, upang patunayan na ang magandang babae sa harap niya ay ang kanyang matalik na kaibigan na lumaki kasama niya mula pagkabata. Dinala siya ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang bahay upang buksan niya ang pinto gamit ang fingerprint. Matapos buksan ni Chan Chan ang pinto, naniwala na ang kanyang matalik na kaibigan na ang magandang babae sa kanyang harapan ay ang kanyang matalik na kaibigan. Chan Chan, pumasok kayo sa bahay para suriin ang pulseras. Ang pagsusuring ito ay nagpatukla sa kanilang dalawa ng isang bagong mundo. Ang pulseras na ito ay may function na parang filter. Maging ito man ay boses, damit o panlabas na anyo, malayang nitong mababago ang may-ari. Na-unlock ni Chan Chan ang isang bagong kasanayan. Habang pauwi, nakita niya ang kanyang kapatid na si Tutan Le na sinasamantala ng isang bastos, kaya buong pagpapasya siyang lumapit at ginamit ang kanyang kamao para patumbahin ang lalaki sa lupa. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis dahil takot siyang makilala ng kanyang ate. Pagdating niya sa bahay, bumalik na siya sa kanyang orihinal na anyo. Ginamit ni Tan Le ang kanyang koneksyon at nakahanap ng internship para sa kanyang kapatid sa isang kumpanya ng kosmetiko. Sa pagkakataong ito, tumawag ang kumpanya para sabihin na si Egeto ay magsisimula ng trabaho kinabukasan ng umaga. Matagal nang nagkakaproblema si Chan Chan sa trabaho. Kinabukasan, pumunta siya sa kumpanya na puno ng enerhiya. Ngunit pagpasok pa lang niya sa kumpanya, hinila na siya ng staff para lagyan ng makeup. Nang handa na ang lahat, dumiretso siya sa studio. Ang tanawin sa harapan niya ay ikinagulat ng lahat. Si Chan Chan mismo ay mukhang hindi magkatugma. Isang pulang damit ang ipinakita sa harap ng lahat na ikinagulat ng lahat. Kapatid ka ba ni Tutan Le? Opo, Cheng Shu, nagkamali kayo ng tao. Paumanhin, pabaya ako sa trabaho, hindi ko ininspeksyon ng mabuti. Wang Yi, nang makita mo siya, wala ka bang napansing mali? Akala ko ganoon ang gusto ni President Doong. Muling nakaramdam ng pagkapahiya si Chan Chan at tumalikod. Naalala rin ni Doong Ifi ang eksenang ayaw niyang maalala noong nag-aaral pa sila. Muling pinahiya ni Doong Ifi si Chan Chan. Labis siyang nagalit, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong anyo at bagong pagkakakilanlan para gumanti kay Doong I. Muli siyang lumitaw sa Fin Ifi group na nakasuot ng pulang damit. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang 3 segundo. Hello, ako si Tudyu. Sa meeting room, pinahiya ni Tudyu ang 3 amo ng Fin Ifi group. Gusto niyo lang gamitin ang panlabas na anyo para tukuyin ang kagandahan. Sa tingin ni Sio, kailangan ng mga babae ng kaunting ganda para magkaroon ng kumpiyansa. Napakakitid ng pananaw niyo, kaya hindi rin maganda ang mga produkto niyo. Gayunpaman, sa harap ng mga salita ni Tudyu, labis na nakonsensya si Doong I. Nagpasya siyang imbitahin si Tudyu na maging modelo para sa poster. Dahil dito, mas gugustuhin pa niyang kanselahin ang kanyang bonus at dibidendo. Sa pamamagitan ng parehong pulseras at backpack, natuklasan niya na may hindi pangkaraniwang koneksyon sina Tudyu at Chan Chan. Kaya nilapitan niya si Chan Chan at hiniling sa kanya na tulungan siyang mag-set ng appointment kay Tudyu. Biglang nagkaroon ng ideya si Chan Chan, gagamitin niya ang kinatatakutan ni Doong I at ihahanda ngayong gabi upang mapagtanto niya na mahirap itong harapin. Nang bumaba ang gabi, nagkita ang dalawa sa isang stall sa tabing kalsada. Alam ni Tudyu na kinamumuhian ni Doong I ang lamang loob, kaya nag-order siya ng isang mesa na puno ng lamang loob. Ito ang taong lihim niyang minahal at ginamit pa niya ang pulseras para makaakit ng isang kumpo ng langaw. Ang iba ay umaakit ng mga bubuyog at paru-paro, samantalang ako ay umaakit lamang ng mga langaw at lamok. Kung saan ako magpunta, doon sila nagkukumpulan. Hindi ko akalain na kailangan ni Egeto na lampasan ang maraming paghihirap sa kanyang paglaki. Hindi nakakapagtaka na napakatapang, kumpiyansa at maganda niya. Tingnan mong mabuti, saan ba ako naging matapang, kumpiyansa at maganda? Karamihan sa mga babaeng allergic na tulad mo ay marahil hindi na maglalakas loob na lumabas ng bahay. Naglakas loob kang magpakatotoo, walang pakialam sa tingin ng iba. Ikaw ay napakatapang, kumpiyansa at maganda. Kinabukasan, nang dumating si Chan Chan sa kumpanya, narinig niya ang mga kasamahan na nag-uusap. Kung hindi makakapunta si Tudyu para sa photoshoot, sa malubhang kaso ay maaaring mawalan pa kami ng trabaho. Kaya, nagpasya si Chan Chan na pumayag sa shoot para sa kapakanan ng lahat. Ngunit kailangan niyang alisin ang galit sa kanyang puso. Sinabi ni Tudyu, alam ko, sinabi lang sa akin ni Tudyu, hanggang hindi ako tutol, papayag siyang maging modelo para sa poster. Mahal na ginang Chan Chan, noong gabing iyon sa alumni reunion, sinabi kong pangit ka, hindi ako naging maingat sa aking mga salita. Taos puso akong humihingi ng paumanhin, sana ay patawarin mo ako, napakaganda. Nagpanggap si Chan Chan bilang si Tudyu para sa photoshoot. Ngunit hindi pa nakakaranas ng ganito si Chan Chan, kaya bilabis siyang kinakabahan sa set. Upang mapagaan ang atmosfera, nagpanggap si Doong Ihei bilang isang clone para pasayahin si Tudyu upang ganap na mapatunayan ang non-fading effect ng produkto. Ang sandaling iyon nang sampalin ni Tudyu ng tubig ang kanyang mukha, lahat ng nasa set ay natahimik. Sa sandaling ito, lumitaw si Tudyu sa harap ng lahat tulad ng isang lotus na umahon mula sa tubig. Ngunit napansin ni Doong Isay na nawawala si Chan Chan na nagtatrabaho sa set. Kaya tumawag siya at dahil dito, kinailangan ni Chan Chan na mag-isa at gampanan ang dalawang papel.
abalang-abala. Nakasuot si Tudyu ng isang sexy na pulang damit, parang isang nagniningning na hiyas sa ilalim ng ilaw ng studio. Bawat kilos, bawat tingin niya ay nagpapalabas ng nakakabighaning kagandahan. Matapos ang photoshoot, umalinggaw ang mainit na palakpakan sa set. Pinuri ng lahat ang kanyang performance. Umiti ang amo at bahagyang tinapik ang balikat ni Doong Yi. Pinupuri siya ng husto dahil sa kanyang malaking tagumpay sa pagkakataong ito. Ang mukha ni Doong Yi ay puno ng ngiti ng pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan na tumitingin kay Tudyu, tila may inaasahan. Mabuti na lang at nanatili si Doong Yi sa kanyang paninindigan, kaya hindi pinalampas ng kumpanya ang isang mahalagang hiyas na tulad ni M.F. Totama. Ang pagdating ko rito ay walang kinalaman kay Doong Yi. Wala akong kinalaman sa kanya. Narito ako dahil kay Chan Chan. Ang sagot ni Tudyu ay nagbigay ng kuryosidad sa mga pinuno tungkol sa trainee na si Chan Chan. Hindi nila akalain na ang mukhang ordinaryong trainee na ito ay napakahusay pala. Pagkatapos ng photoshoot, lumapit si Doong Yi kay Tudyu na may pag-asa. Inaanyayahan siyang dumalo sa party ng kumpanya sa gabi. Ngunit bahagyang kumunot ang noo ni Tudyu at nagpakita ng pagod. Ginamit niyang dahilan na talagang pagod na siya sa pagkuha ng litrato ngayon, kaya gusto niyang umuwi at magpahinga para tanggihan si Doong Yi. Isang bahid ng pagkadismaya ang sumilay sa mga mata ni Doong Yi. Ngunit hindi rin niya magawang pilitin ito. Medyo pagod ako ngayon, hindi ako makakapunta. Isang buong araw na pagkuha, talagang napagod ka, hindi ko ito napaghandaan. Sige, umuwi ka na ng maaga, magpahinga ka na para gumaling ka. Sa party ng kumpanya sa gabi, napakaliwanag ng eksena. Lumitaw muli si Chan Chan na may pagod na mukha. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng kakaiba sa mga kasamahan. Sa buong araw ay hindi nila siya nakita. Ngunit bakit ganoon siya kapagod? Ang mga kasamahan na mahilig gumawa ng gulo ay tiningnan siya ng may kahulugan at nagsimulang batiin siya ng may masamang intensyon. Sunod-sunod na baso, hindi makatanggi si Chan Chan, kaya kinagat na lamang niya ang kanyang labi at patuloy na uminom. Matapos ang 3 round ng inuman, unti-unting nagkahiwa-hiwalay ang mga tao. Sa oras na ito, paalis na rin sana si Chan Chan nang tawagin siya ng may-ari ng bar. Sinarado na namin, aalis na ako ngayon. Paano ang kasamahan mo? Hindi ako malapit sa kanya, hindi ko siya kilala. Tutulungan kitang isakay siya sa sasakyan. Tumingin si Chan Chan kay Doong Yi ay nalasing sa sofa, bumuntong hininga ng walang magawa at pinasan siya sa balikat. Palakad-lakad na lumabas ng party. Kinabukasan, sumikat ang araw sa pagitan ng kurtina at tumama sa kama. Nagising si Chan Chan mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Nang makita niya si Doong Yi sa tabi niya, agad na nanlaki ang kanyang mga mata at nawalan siya ng isip. Ang matagal na niyang minamahal ay nakatulog sa iisang kama kasama niya. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi. Naalala lang niya na labis siyang nahirapan upang maiuwi si Doong Yi. At ang sumunod na nangyari, hindi niya na matandaan. Natatakot siyang tumakas agad mula sa lugar na ito. Habang patago siyang tumayo para lumabas, nagising si Doong Yi. Malabo niyang nakita ang isang anino na umalis at walang kamalay-malay na hinabol ito. Sino ka? Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Gising ka na ba? Magandang umaga, hindi ka pa nakakain ng agahan, di ba? Hindi pa, masakit ba ang ulo mo? Pagkatapos malasing, kailangan mong kumain ng agahan, mag-order ng isang mangkok ng puting lugaw, uminom ng isang baso ng honey water, aalis na ako. Paalam, nang makita niya ng malinaw si Tudyu, labis siyang natuwa at lihim na nagulat sa kanyang puso. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng isang kahanga-hangang gabi kasama ang Diyosa. Malabo ang eksena kagabi na bumalik sa kanyang isipan, na labis na nagpasaya sa kanya. Tungkol naman kay Chan Chan, matapos bumalik sa kumpanya, muli siyang sinadya ng kanyang mga kasamahan. Binigyan siya ng kanyang mga kasamahan ng malaking dami ng trabaho, at si Chan Chan ay tahimik na nagtiis, abalang-abala. Si Doong Yi ay palaging nag-iisip na si Tudyu ang kasama niya kagabi. Patuloy siyang tumatawag kay Tudyu, umaasang makasama niya itong muli upang maranasan ang magandang panahon. Gayunpaman, si Chan Chan, na abala sa trabaho, ay labis na nalulungkot at laging pinapatay ang tawag. Kinaumagahan, biglang dumilim ang langit at kumulog at kumidlat. Nang nag-o-overtime si Chan Chan sa kumpanya at pumasok sa banyo, may kakaibang nangyari. Ang filter bracelet na suot ni Chan Chan ay nagtatago ng isang misteryo at may kakaiba itong koneksyon sa panahon. Kinailangan mag-overtime ni Chan Chan noong araw na iyon at sa isang iglap biglang nagbago ang kulay ng kalangitan, kumulog at kumidlat at hinati ng kidlat ang madilim na gabi. Tumingin siya sa salamin at nagulat na nakita ang kanyang mukha na patuloy na nagpapalit-palit at nagiging si Tudyu, parang may hindi nakikitang kamay na naglalaro sa kanilang hitsura. Labis na nalito si Chan Chan kaya hindi na siya naglakas loob na manatili pa. Nagmamadali siyang umalis, ngunit pagdating niya sa pasilyo, nakasalubong niya si Doong Yi. Sa kanyang pagkabigla, siya ay parang isang natatakot na kuneho. Agad na nagtago sa error room, handang tingnan kung ano ang hitsura niya ngayon, maganda ba o hindi. Maganda, tila nawawala ng epekto ang pulsera sa mahahalagang sandali. Labis na natakot si Chan Chan na matuklasan niyang iisa lang sila ni Tudyu. Sa kanyang pagkabigla, nang pumasok si Doong Yi, halos instintibong siyang sumugod at niyakap ng mahigpit si Doong Yi. Ngunit bahagyang nalito si Doong Yi sa biglaang kilos na ito. Hindi niya gustong masyadong mabilis lumago ang kanilang relasyon, kaya walang kamalay-malay siyang gustong itulak palayo si Chan Chan. Napaka-preserbatibo ako sa usaping pag-ibig, hindi ko tinatanggap ang relasyon na pisikal lamang.
bitawan mo na ako, to Diu. Kasabay nito, nakita ni Kotu si Lam Vien, ang matalik na kaibigan ni Chan Chan, sa labas ng bahay. Nangyari na ilang araw bago matapos ang party. Hindi niya sinasadyang nasakyan ang maling kotse ni Lam Vien at nasusuka siya sa buong sasakyan nito. Ang pagpunta niya rito ngayon ay upang humingi ng paumanhin. Habang nag-uusap sina Kotu at Lam Vien, nakita niya ang isang anino na palihim na gumagalaw. Nag-ingat siya at lumapit para tingnan, patawad, mas lalo siyang nagulat nang makita niya na si Tudyu pala ang dumating. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Lam Vien na magkaibigan sila. Pagkatapos, umuwi na sina Chan Chan at Lam Vien. Malungkot na ikinuwento ni Chan Chan kay Lam Vien na hindi na siya makabalik bilang si Tudyu. Sinabi rin niya na dahil sa system upgrade, gaano man niya pindutin ang pulseras, wala itong reaksyon. Sa kawalang magawa, pansamantalang nanirahan si Chan Chan sa bahay ni Lam Vien. Kinabukasan, nagising si Doong Isay na masama ang pakiramdam. Maliwanag na ang araw at nagkataon siyang nakita si Kotu sa kumpanya. Hindi napigilan ni Doong Isay na sabihin agad kay Kotu ang kakaibang pagtatagpo kagabi. Kung ang isang babae ay bigla kang inakbayan at niyakap at ayaw magpabukas ng ilaw, ano ang ibig sabihin noon? O, kung ang isang babae ay bigla akong inakbayan at niyakap at ayaw magpabukas ng ilaw, tiyak na gusto niya ako. Ngunit pinatumba niya ako. Sigurado ka bang hindi ikaw ang unang umakbay at yumakap sa kanya? Siya ang unang kumilos. Narinig ni Kotu ang sinabi at napuno din ng pagdududa. Naramdaman din niya na ang Tudyu na nakilala niya kagabi ay nagpakita ng kakaibang pag-ugali. Kaya agad niyang ikinuwento kay Doong Ifi ang tungkol sa paglitaw ni Tudyu sa bahay ni Lam Vien kagabi. Pagkarinig nito, sabik na tumakbo si Doong Ifi sa bahay ni Lam Vien. Sabik siyang linawin ang nangyari kagabi. Nang lumitaw si Doong Ifi sa pintuan ng bahay ni Lam Vien, nanlaki ang mga mata ni Chan Chan sa takot. Lubos siyang nataranta sa loob. Maraming beses na siyang gumawa ng mga paraan. Ngunit si Doong Ifi ay parang isang multo na hindi umaalis. Gaano man niya itaboy, hindi siya umalis. Sa kawalan ng pag-asa, pinayagan lang ni Chan Chan na pumasok siya sa bahay. Nagkamali si Doong Isay nang isipin niya na ang mga kilos ni Chan Chan kahapon ay may ibig sabihin para sa kanya. Kaya naman naging mas mapangahas siya. Naglakas loob siyang yayain si Tudyu para sa isang hapunan ngayong gabi. Sa gabi, maingat na inayos ni Doong Ifi ang isang romantikong date kay Tudyu sa isang bangka. Sino ang mag-aakala na ang date ay nasa isang kritikal na sandali? Biglang kumulog at kumidlat ang kalangitan sa sandaling ito. Namutla si Tudyu sa takot. Labis siyang nag-aalala, natatakot na bigla siyang maging si Chan Chan sa mabilis na sandaling ito. Gayunpaman, sa oras na ito, si Doong Ifi ay abala sa sarili niyang mundo. Buong puso siyang naghahanda na magtapat kay Tudyu. Kung wala ka pa ring gusto, maaari mo bang pag-isipan na maging boyfriend mo ako? Tudyu, ang tadhana sa pagitan natin ni Tudyu ay 1,000 taong paghihintay. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumulog ang kalangitan. Natakot si Tudyu, takot na bumalik sa anyo ni Chan Chan. Kaya sa gulat, tumalon siya sa lawa at buong lakas na lumangway sa kabilang pampang. Pag-ahon niya, hinanap ni Chan Chan ang kanyang matalik na kaibigan na si Lam Vien. Nang makita siya ni Lam Vien sa ganoong kalagayan, namutla ito sa takot. Matapos mabilis na umalis sina Chan Chan at Lam Vien, naiwan si Doong Ifay na mag-isa sa tabi ng lawa. Ngunit ayaw sumuko ni Doong Ifay. Hindi nagtagal, walang hiya siyang nagpunta sa bahay ni Tudyu para hanapin siya. Paulit-ulit na sinubukan ni Lam Vien na paalisin si Doong Ifay. Ngunit determinado si Doong Ifay na hindi susuko hanggang hindi niya nakikita si Tudyu. Wala nang ibang paraan si Lam Vien kundi ang magkunwari na may sakit si Tudyu. Sinubukan niyang paalisin si Doong Ifay. Alam mo ba kung ayos lang? Hindi talaga naniwala si Doong Ifay at sadya siyang pumasok dahil kay Tudyu para iwasan siya. Sa pagkabigla ay natapilok siya sa hagdan kaya bumagsak ng malakas. Ang resulta ay bali ang buto. Kailangan lang siyang humiga sa kama para gumaling. Noong araw na iyon, akmang babangon na si Tudyu mula sa kama. Sakto namang dumating si Doong Ifay para bumisita. Sa gulat, napaatras si Tudyu. Mabilis na umaksyon si Doong Ifay para alalayan siya. Bakit ka nandito? Masakit ang paa mo. Huwag kang gumalaw ng padaskol-daskol. Anong gusto mong gawin? Makakatulong ako. Malaking hirap ang kinailangan para maibalik siya sa kama ng ospital. Sa sandaling ito, nakumpleto na ang pag-upgrade ng pulsera sa pulso ni Tudyu. Biglang nagkaroon ng ideya si Tudyu. Nagkunwari siyang gusto ng dessert. Pinaalis niya si Doong Ifay para bumili. Agad na tumalikod si Doong Ifay at umalis. Samantala, si Tu Fentley ay ilang araw nang hindi umuwi si Chan Chan. Hindi rin niya matawagan. Nag-alala siya at hinanap si Lam Vien para magtanong. Nang makita niya ang galit na mukha ni Tu Fentley, labis na natakot si Lam Vien. Wala siyang nagawa kundi sabihin ang lahat sa kanya. Samantala, si Chan Chan sa ospital ay sinamantala ang pagkakataon na natapos na ang system upgrade. Agad siyang umalis sa ospital. Takot siyang matuklasan ni Doong Ifay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Maingat siyang nagtago. Nang aalis na sana siya, nagkataon namang dumaan si Doong Ifay. Agad na nakilala ni Doong Ifay ang pulseras. Siguradong si Tudyu ang nasa harapan niya. Talagang gusto niyang tanggalin ang kanyang disguise. Habang nagtatalo ang dalawang panig, biglang may hindi inaasahang nangyari. Nakita ni Doong Isay na ang nakadisguise ay si Chan Chan. Agad siyang natulala. Sa sandaling ito, nagmamadali namang dumating ang ate ni Chan Chan at si Lam Vien. Nakita ng dalawa ang sitwasyon at dali-daling gustong iuwi si Chan Chan. Ngunit ayaw sumuko ni Doong Ifay.
Pilit niyang tinanong si Chan Chan tungkol sa pulsera sa kanyang kamay at sa splint sa kanyang binti. Bakit eksaktong kapareho ni Tudiu? Sa mahalagang sandali, lumabas ang ate para tulungan si Chan Chan na makawala. Sapat na ba ang tanong mo? Nagtatanong ka ba ng kriminal? Ang kapatid ko ay nasugatan dahil sa pagkahulog. Ako ang nagdala sa kanya sa ospital na ito. May problema ba? Pagkatapos bumalik sa bahay ni Lam Vien, ang mukha ni Tuthan Li ay puno ng galit. Hindi siya makatingin kay Chan Chan. Tinanong niya kung ano talaga ang nangyari. Alam ni Chan Chan na hindi na niya maitatago pa. Sinabi niya ang lahat kasama na ang sikreto ng mahiwagang pulseras sa kanyang ate. Dahil si Doong Ilfi ay humahatol sa tao batay sa panlabas na anyo, nagtipon-tipon sina Chan Chan kasama ang kanyang ate at si Lam Vien. Pinag-usapan nila kung paano didisiplinahin ng husto si Doong Ilfi. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpasya si Chan Chan na manatili sa ospital at ipinaalam niya ang balitang ito kay Doong Ilfi, gaya ng inaasahan. Nang marinig ito ni Doong Ilfi, agad siyang masayang tumakbo sa ospital. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa pagkakataong ito ay sapat na para bigyan siya ng matinding dago. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ayoko talaga kitang makita. Tumalon ako sa lawa, nagkunwari akong may sakit, lahat iyon ay dahil sa galit ko sa iyo. Ayokong makita ka, hindi ko akalain na patuloy kang susunod, hahabulin mo ako hanggang sa bahay ni Lam Vien, at sa huli ay nasaktan ako ng totoo. Malinaw na ang sinabi ko, umalis ka na. Ang tatlong magkakapatid na sina Chan Chan, Tuthan Le, at Lam Vien ay nagpasya na magplano ng isang peking kamatayan para tuluyang kalimutan ni Doong Ilfi si Tudiu. Ginamit nila ang forecast ng panahon, alam nilang magkakaroon ng bagyo. Kaya sinabihan nila si Tudiu na iayain si Doong Ilfi na maglakad-lakad sa dalampasigan. Para sa nalalapit na trahedya na nababalutan ng gintong ulap, maganda ang pakiramdam ni Doong Ilfi. Kinuha niya ang kamera upang kunan ng litrato si Tudiu. Sinisikap na makuha ang pinakamagandang sandali nito. Ngunit nang dumating ang oras, tahimik na inaktibo ni Chan Chan ang mahiwagang kapangyarihan ng pulseras. Agad na naglaho at lumabo ang katawan ni Tudiu sa lens ni Doong Ilfi. Sa huli ay naging isang itim na abo na nakahiga sa dalampasigan. Nanlaki ang mga mata ni Doong Ilfi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nawalan siya ng isip. Tila gumuho ang buong mundo sa isang iglap. Gumagapang siya pasulong. Nanginginig ang mga kamay na gustong hawakan ang itim na abo. Ngunit huminto sa huling sandali. Nagdilim ang paningin niya. Nawalan ng malay sa lupa. Doong Ilfi, baka nagkamali ka lang. Nahimatay lang. Doong Ilfi ay napakaduwag. Nang magising si Doong Ilfi sa ospital, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha sa pagitan ng mga kurtina. Sa isang iglap, ang kaguluhan sa kanyang isipan ay tila nakawala mula sa isang mahabang bangungot. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang itong panaginip. Paano na lang basta aalis si Tudiu? Ngunit ang paglitaw ng kanyang matalik na kaibigan na si Kotu ang sumira sa kanyang huling pag-aakala. Seryosong mukha si Kotu at pabulong na sinabi sa kanya na wala na si Tudiu. Ang pangungusap na ito ay parang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Doong Ilfi. Pagkatapos ay nagpumilit siyang mabilis na dumalo sa libing. Ang eksena ng libing ay maingat na inayos ng tatlong magkakapatid, disente at marangal. Puting wreath, itim na kortina, ang hangin ay puno ng halimuyak ng kawayan. Kailangan mong mamatay para maging wala ang lahat, mamatay para matapos ang lahat. Bakit marami pang serbisyo pagkatapos ng kamatayan? Wala na rin akong magagawa, hindi lang si Doong Ilfi ang dumalaw kay Tudiu, kundi sina Xeptro at Sepko ay nagsabing gusto rin nilang magpaalam. Ituring na lang natin itong paglalaro ng case-solving game, tayo ang mga dis. Magkunwari tayong malungkot, umiyak ng todo para hindi makahanap ng pahiwatig ang mga manlalaro at magiging matagumpay tayo. Hindi ako makaiyak, handa na ang lahat, sibuyas at luya juice. Agad na nagkunwari ang tatlong magkakapatid na nalulungkot, na may sakit na mukha. Ngunit sa eksena, si Doong Ilfi lamang ang tunay na nalulubog sa walang hanggang sakit. Lumuhod siya sa harap ng larawan ni Tudiu, mahigpit na hawak ang mga sulok ng kanyang damit. Naging malabo ang paningin dahil sa luha, at sa kanyang isipan ay patuloy na bumabalik ang bawat sandali nila ni Tudiu. Ang mga tawang iyon, ang mga maiinit na sandaling iyon, ay naging pinakamalupit na alaala ngayon. Si Chan Chan ay nakatayo sa isang tabi, ang kanyang tingin ay walang pakialam na dumaan sa naghihirap na figura ni Doong Ilfi, na may komplikadong damdamin na umaapaw sa kanyang puso. Paumanhin, pagkatapos ng pagdalaw, ang mundo ni Doong Ilfi ay tila nawala ng kulay. Hindi niya matanggap ang pagkawala ni Tudiu, buong araw siyang nalulubog sa matinding kalungkutan. Ilang araw pagkatapos, mag-isa siyang pumunta sa restaurant kung saan sila kumain ng hapunan ni Tudiu. Umupo siya sa pamilyar na mesa, nag-order ng paboritong pagkain ni Tudiu. Ngunit, nang ihain ang mga pagkain, natuklasan niya na hindi niya pala talaga kayang lunukin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa walang laman na bakanting upuan sa tapat, na tila si Tudiu ay nakaupo doon. Umiti siya habang nakatingin sa kanya, at muling bumuhos ang luha ni Doong Ilfi. Iniabot niya ang kanyang kamay upang subukang hawakan ang ilusyon na figura, ngunit hangin lamang ang kanyang nahawakan. Yumuko siya, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga
balikat at ang tunog ng pag-iyak sa tahimik na restaurant ay lalong naging malinaw. Sa kabilang banda, ang tatlong magkakapatid ay nalulunod sa kagalakan dahil sa tagumpay ng kanilang plano. Umupo sila sa sala at nagdiwang, ang kanilang tawanan ay umalinggaw sa bawat sulok ng silid. Pagkatapos maparusahan ni na Chan Chan, Tu Van Le at Lam Vien ang husto si Doong Iri, nagsimulang makaramdam si Chan Chan ng kaunting pagkabalisa. Nadiskubre niyang ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho si Doong Iri at nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Kaya, nagpa siya siyang bisitahin si Doong Iri. Sinisikap na bawasan ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Nang buksan ni Doong Iri ang pinto at makita si Chan Chan ang dumating, biglang lumamig ang kanyang mga mata. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Isinara niya ang pinto ng walang anumang kagandahang loob. Tila si Chan Chan ay isang ordinaryong estranghero lamang. Nakatayo si Chan Chan sa labas ng pinto na may halong emosyon, nag-aalinlangan kung aalis ba siya o hindi. Muling tumunog ang doorbell at sa pagkakataong ito ay binuksan ni Doong Iri ang pinto at ang nakita niya ay isang malaking, mabalahibong aso. Ang malalaking, bilog na mata ng aso ay nakatingin sa kanya ng inosente at ito ay napaka-cute. Natigilan sandali si Doong Iri, tila nagbigay ng kaunting liwanag ang pagdating ng asong ito sa kanyang madilim na buhay. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula kay Lam Vien. Sinabi ni Lam Vien sa kanya na ang asong ito ay alaga ni Tudiu noong nabubuhay pa siya. Umaasa siyang maaalagaan ni Doong Iri ito ng mabuti. Tiningnan ni Doong Iri ang aso, isang mainit na damdamin ang bumaha sa kanyang puso, kaya ipinasok niya ito sa bahay. Pagka-uwi niya, nagsimulang tingnan ni Doong Iri ang mga larawan ni Tudiu noong nabubuhay pa siya at ang mga pampaganda na ginamit niya. Naglakas loob siyang alalahanin siya sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ngunit hindi niya alam. Ang asong ito ay si Chan Chan pala, at sa pagkakataong ito ay dumating siya upang sirain ang mga bakas na iniwan ni Tudiu. Burahin ng tuluyan ang alaala ni Doong Iri tungkol sa kanya, o kailang pwedeng ayusin ulit. Tingnan mo, matapos ang kanilang pakikisalamuha, nakita ni Doong Iri na napakatalino ng asong ito. Kaya kinuwento niya sa aso ang kanyang kwento. Sinabi niya sa aso na mayroon siyang pares ng mga mata na nakakakita ng 4 na kulay, at kaya niyang makita ang mga kulay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nagulat ng labis si Chan Chan nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa oras na ito ay naunawaan na niya na ang mundo sa mata ni Doong Iri ay iba sa iba. Ang aking mga mata ay napakasensitibo mula pagkabata, hindi makatiis ng matinding liwanag. Kaya pala ayaw niya sa kulay na nagliliwanag sa dilim, ayaw niya sa mga kumikinang na bagay. Kaya pala ito ang dahilan, sa mismong sandaling ito, biglang tumayo ng tuwid ang aso. Ang tanawin na ito ay nagpatulala kay Doong Iri. Lumapit si Chan Chan sa drawing table ni Doong Iri, at ang mga pangyayari noon ay lumabas sa kanyang isip. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nagustuhan ni Doong Iri si Tudiu. Dahil si Tudiu ay minsang nagligtas ng isang bata. Ang kanyang kabaitan at tapang ay labis na nagpatouch kay Doong Iri. Nang tanghali noon, sa pinakamaliwanag na sikat ng araw, hindi niya talaga nakita ang kanyang mukha. Nagkamali ako sa pagkakaintindi sa kanya. Isang komplikadong damdamin ang bumaha sa puso ni Chan Chan. Napagtanto niya na ang damdamin ni Doong Iri para kay Tudiu ay hindi lang basta-basta tulad ng inaakala niya. Nakita niyang unti-unting nakatulog si Doong Iri sa sofa. Maingat si Chan Chan na binuhat siya papunta sa kama. Kinumutan niya ito, tumayo sa tabi ng kama at tahimik na nagmasid sandali. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis at nang magising si Doong Iri ay nadiskubre niyang nawala na ang alpaka. Nag-aalala siyang tumawag kay Lam Vien, mariing humihingi na makita ang alpaka. Walang magawa si Lam Vien kundi magsinungaling kay Doong Iri. Ang alpaka ay ipinadala ni Chan Chan sa zoo. Nang marinig ito ni Doong Iri, agad niyang hiniling kay Chan Chan na dalhin siya sa zoo. Sa zoo, sa wakas ay muling nakita ni Doong Iri ang alpaka. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kagalakan at pagmamahal. Tila ang alpakang ito ang huling koneksyon niya at ni Tudiu. Nakatayo si Chan Chan sa isang tabi, nakita ang pagmamahal ni Doong Iri sa alpaka. Sa kanyang puso ay may hiya at pagiging komplikado. Huwag kang mag-alala, ang tagapagpakain dito ay matalik kong kaibigan, tiyak na aalagaan niya ito ng mabuti. May kasama ang alpaka dito, mas malaki rin ang espasyo para makagalaw. Tiyak na mas masaya ito kaysa sa loob ng bahay. Ano man ang mangyari, salamat sa pagdadala sa akin upang bisitahin ito. Ang nararapat gawin, si Lam Vien na nasugatan ay pansamantalang nanirahan sa bahay ni Chan Chan. Sa harap ng pangangalaga ng mga magulang nito, labis na naantig si Lam Vien at nakatulong din ito sa kanya na mahanap ang init ng isang pamilya. Kinagabihan, umuwi si Chan Chan mula sa trabaho. Pagka-uwi niya mula sa trabaho, labis siyang natuwa nang makita ang kanyang matalik na kaibigan. Taos puso siyang umaasa na ang larawan ay mananatili magpakailanman dito. Sa pagtawa ng dalawa, biglang tumunog ang cellphone ni Tudiu sa drawer. Ngunit nakita na ni Chan Chan ang text message na maihalong emosyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kumusta? Masaya akong nakilala ka. Gusto kita. Ikukubli ko ang lahat ng alaala mo sa kaibuturan ng aking puso.
Kinabukasan, sa wakas ay bumalik na si Doong Ihey sa kanyang dating sigla at bumalik sa trabaho. Ngunit, upang matulungan si Doong Ihey na malampasan ang kanyang pangulila kay Tudyu sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga kasamahan ay nagsikap. Dito rin tanggalin na ang lahat. Sa atin, walang dapat lumabas na anumang bagay na may kinalaman kay Tudyu. Narinig mo ba? Ngunit sa harap ng ipinakita ni Doong Ihey, parehong nagulat ang dalawang kasosyo. Ang mga materyales na ito ay angkop para sa kinakailangan ng pagbabalanse ng pulbos. Bukod pa rito, mas mainam kung makakapagsagawa tayo ng pagtatasa sa totoong tao, batay sa aktwal na karanasan pagkatapos gamitin. Sige, tatawagin ko ang lahat ng empleyado para sa isang objektibong pagtatasa. Bukod pa rito, maaari rin nating ihanda ang plano ng promosyon sa merkado. Sige, mag-uulat ako sa mga mamumuhunan at sasabihin kung mayroon na naman tayong bagong produkto na ilalabas. Pagkatapos ng trabaho, patuloy na baliw na nag-eksperimento si Doong Ihey upang mailabas ang bagong produkto. Dinala ni Chan Chan ang kopya ng pagsusuri ng produkto kay Doong Ihey sa laboratorio upang tingnan ang ulat ng pagtatasa ng bagong produkto. Nais ni Doong Ihey na marinig ang opinyon ni Chan Chan bilang isang bagong tao tungkol sa iba't-ibang produkto. Hindi niya alam na ang sagot ni Chan Chan ang nagpatingin kay Doong Ihey sa kanya ng kakaiba. Ang pinakanipis na elastic net number 3, ayon sa pagsusuri ng material, ay siya ring pinaka-environmentally friendly na akma sa inisyatiba ng gobyerno sa pangangalaga sa kapaligiran. Pangalawa, ang ulat ng pagsusuri ng elastic net number 3 ay nagpapakita na kapag pinindot, ang pulbos sa balat ay manipis at magaan at mahusay ang epekto ng pagkapit ng pulbos. Pangatlo, ang disenyo ng flying disc ng elastic net number 3 ay nagpapahintulot sa foundation na kumapit ng mas mahusay sa espongha. Maaari ka nang umalis, hindi na kailangan pang magpasalamat. Sa kabilang banda, si Lam Vien, na nangingisda kasama ang isang kliyente sa tabi ng lawa, ay nakilala si Kutu. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita nila si Truong na hinahabol ng isang gansa. Agad na nakontrol ni Kutu ang gansa. Ang istruktura ng mata ng gansa ay kakaiba, parang convex lens. Kahit anong tingnan niya ay mas maliit kaysa sa kanya, kaya wala siyang pakialam kaninuman at hindi marunong matakot. Dahil dito, magiging matigas ang kanyang ulo, malakas ang kanyang pag-atake, walang pakialam kaninuman at hindi marunong matakot. Nang marinig ito ni Lam Vien, bigla siyang nakakuha ng inspirasyon at nagmamadaling tumakbo sa ilog upang maghanap ng gansa at iguhit ito sa kanyang drawing board. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagpunta kay Kutu at ibinahagi sa kanya ang larawang ito. Talaga, maraming salamat sa iyo, sa susunod ay ililibre kita ng pagkain. Sira na rin ang iyong pintura. Para saan ang pasasalamat sa akin? Salamat sa pagtulong mo sa akin na makahanap ng inspirasyon, walang pakialam kanino man at hindi marunong matakot. Pagkalabas niya sa trabaho, hindi sinasadyang nakita ni Chan Chan si Boss Doong Ihey sa elevator na tumatawag ng driver. Sa pag-iisip na nasugatan si Doong Ihey at hindi makapagmaneho sa ngayon, nag-alok si Chan Chan na ihatid siya pauwi. Sa daan pauwi, naging awkward ang kapaligiran. Upang pasiglahin ang sitwasyon, kusa si Chan Chan na magsimula ng usapan na humantong sa iba't-ibang paksa. Si Doong Ihey, na hindi magaling magsalita, ay nagpatugtog ng musika upang patahimikin si Chan Chan at masira ang awkwardness. Nagkataon na ang kantang ito ay madalas na pinapatugtog sa radyo sa paaralan noong nag-aaral pa sila. Dahil dito ay naalaala rin ni Doong Ihey si Chan Chan. Ibigay mo sa akin, bilisan mo, kunin mo dito, anong tinitingnan mo, anong maganda dyan para tingnan. Nang ang dalawa ay nalulunod sa mga alaala, biglang tumunog ang telepono ni Chan Chan. Ang tumawag ay ang kanyang ate na si Tutanle. Nagmamaneho si Chan Chan, kaya pinakiusapan niya si Doong Ihey na tulungan siyang sagutin ang telepono. Doong Ihey, bakit magkasama kayo sa sasakyan ng kapatid ko? Inihatid ako ni Chan Chan pauwi. Inihatid ka ni Chan Chan pauwi. Baliw ba siya? Ate, anong nangyari? Kung may kailangan ka, sabihin mo, nagmamaneho ako. Nagpadala ako sa iyo ng address sa Wecha. Pumunta ka rito pagkatapos mo sa trabaho, may kailangan ako sa iyo. Sige, tiyak na mabilis akong makakarating doon. Pagkatapos ihatid si Doong Ihey pauwi, nagmamadaling pumunta si Chan Chan sa ospital. Nakahiga sa kama si Foong Kan, ang matalik na kaibigan ni Tutanle. Si Tutanle ay nagsalaysay ng buong kwento. Lumalabas na si Foong Kan ay nagpakasal sa bastos na si Kwang Dang-vu. Hindi lamang siya nagloko sa babaeng empleyado sa kumpanya, kundi marami ring beses na ginamit ang puwersa sa pamilya. Nais ni Foong Kan na makipagdiborsyo, ngunit nadiskubre ito ng kanyang asawa, kaya inilipat niya ang lahat ng ari-arian at mga dokumento ng pananaliksik ni Foong Kan. Nang nagmamadaling dumating si Foong Kan, nagkaroon ng insidente at sinabi ng doktor na magigising siya sa loob ng humigit kumulang 5 araw. Ngunit sa panahon ng pagkakoma ni Foong Kan, natatakot si Tutanle na ibebenta ni Kwang Dang-vu ang mga dokumento ng pananaliksik. Kaya hiniling niya kay Chan Chan na tumulong. Sa huli, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong gawin ko. Gusto mo bang maging si Ate Foong Kan ako? Nang magkausap ang dalawa, dumating ang sekretarya ni Kwang Dang-vu at bumulong sa kanyang tenga. Nagpakita ng hindi magandang ekspresyon si Kwang Dang-vu at pagkatapos ay sinabi kay Doong Ihey na manatili sandali sa silid ng pagpupulong. Aalis lang ako sandali at babalik. Yumuko si Doong Ihey upang pulutin ang panulat sa silid ng pagpupulong. Nakita niya si Kwang Dang-vu na inaayos ang problema sa diborsyo kasama si Chan Chan na nagpapanggap na si Foong Kan. Ako ang chairman at CEO ng kumpanyang ito. Paano gumagana ang kumpanyang ito? Sinasabi kong maayos ito. Siyempre, kung magiging masunurin ka,
umalis ka agad. Maaari kitang bigyan ng bahagi ng kita, naiintindihan mo ba? Magaling! Sa pagkakataong ito, si Fu Hongkan ay ginagampanan ni Chan Chan, kaya sa pagkakataong ito ay nabigyan ng leksyon si Kwang Dang-vu. Mahal, malinaw na sinasaktan mo ang pamilya ko. Hoy, nababaliw ka ba? Mahal, wag mo akong saktan, masakit na masakit. Mahal, wag na, mahal, masakit na masakit. Nang si Chan Chan ay handa ng turuan ng leksyon si Kwang Dang-vu, nakita ni Kwang Dang-vu si Doong Ie sa ilalim ng mesa at nagmamadaling humingi ng tulong. Gustong manood ng kasiyahan si Doong Ie, kaya dahan-dahan siyang tumayo mula sa ilalim ng mesa. Nakita ni Chan Chan si Doong Ie at halos nakanganga, nakatayo roon na tulala, hanggang sa bumalik ang kanyang katinuan ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng pinangyarihan. Nalaman ni Doong Ie na ang imbensyon na ito ay gawa ng taong nasa harapan niya. Nagmadali siyang humabol, naghahanda na makipag-usap. Tulad na nakikita mo, ako at si Kwang Dang-vu ay nasa proseso ng diborsyo. Upang mailipat ang mga ari-arian, tiyak na magmamadali si Kwang Dang-vu na magbenta. Ngunit para sa kapakanan ng inyong kumpanya, ipinapayo ko na huwag kayong bumili. Dr. Fuong, mayroon pa akong ilang katanungan na nais kong itanong sa iyo tungkol sa Elastic Net. Hindi ako libre dahil madalas na kumakain si Kwang Dang-vu ng mga green tea sa labas at kasalukuyan siyang nakikipagdiborsyo sa kanyang asawang si Fu Hongkan. Ang paghahati ng kanilang mga ari-arian ay naging sentro. Si Kwang Dang-vu ay sabik na ibenta ang patent sa ilalim ng pangalan ni Fu Hongkan upang kumita ng malaking halaga. Iminungkahi niya ang kumpanya ni Doong Ie sa pag-aakalang ito ay isang magandang oportunidad. Si Doong Ie bilang pinuno ng kumpanya ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa harap ng alok ni Kwang Dang-vu. Naniniwala si President Chu, isang shareholder ng kumpanya, na ang mga negosyante ay dapat unahin ang kita. Ang pagbili ng patent ay makapagbibigay ng malaking komersyal na halaga sa kumpanya. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin si Doong Ie. Nasaksihan niya ang matinding pagtatalo ni Kwang Dang-vu at Fu Hongkan na umabot pa sa pisikal na konfrontasyon. Ang tagpong ito ay nagpaalinlangan sa kanya tungkol sa pagkatao ni Kwang Dang-vu. Ang pagdududa rin ang nagpaatubili sa kanya sa kasunduan. Ang Elastic Net number 3 ang pinakamahusay na pagpipilian. Ano ang pangalawang pinakamahusay na pagpipilian? Para sa mga customer, walang pangalawang pinakamahusay na pagpipilian, tanging ang pinakamahusay na pagpipilian lamang. Basta pipirmahan na natin ang kontrata, wala nang kinalaman sa atin kung maghihiwalay sila o hindi. Gayunpaman, hindi maganda ang ganitong gawain. Si Dr. Fu Hongkan ay buong taon sa laboratorio, tiyak na hindi siya makakatunggali sa mga plano ni Kwang Dang-vu. Malinaw na ang kanyang pinaghirapang pananaliksik ay kanyang bunga, ngunit wala siyang kapangyarihan sa pagpapasya. Kaya paano ito naiba sa pagiging kinubkob ni Kwang Dang-vu sa sandaling nag-aalangan si Doong Ie. Si Kwang Dang-vu ay personal na pumunta sa kumpanya, sinusubukang kumbinsihin siyang mabilis na makipagtransaksyon. Ang saloobin ni Kwang Dang-vu ay napakatatag, na may bahagyang pagka-agresibo. Nadama ni Doong Ie na dumoble ang pressure, ngunit mahirap para sa kanya na magdesisyon dahil sa kanyang mga pagdududa. Sa sandaling ito, nagtatago si Chan Chan sa labas ng pinto, maingat na nakikinig sa usapan ng dalawa. Nang marinig niya na iginigiit ni Kwang Dang-vu ang pagbebenta ng patent, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya para kay Fu Hongkan. Sakto namang nakita ni Doong Ie si Chan Chan. Magandang umaga, Yengge Doong. Ano, wala naman. Dumaan lang, nagkataon lang na dumaan. Nagkamali ng daan at nagkataong dumaan. Pagkatapos bumalik sa kanyang mesa, hindi pa rin makapagpakalma si Chan Chan. Nagpasya siyang kumilos upang tulungan si Fu Hongkan na iligtas ang sitwasyon. Kaya, naisip niya ang isang plano gamitin ang telepono ni Fu Hongkan upang tawagan si Doong Ie. Humihingi ng pagpupulong sa ilalim ng pangalan ni Fu Hongkan. Habang si Chan Chan ay naghihintay, ginagamit ang pangalan ni Fu Hongkan. Hindi sinasadyang nabuhos ng isang empleyado ang kape sa kanyang damit. Hindi nagalit si Chan Chan. Sa halip, pinakalma niya ang waiter. Sinabing ang waiter ay nabili lamang sa Pin-Ie sa halagang mahigit yuan at sinabing huwag malungkot ang waiter. Ang eksenang ito ay nakita ni Doong Ie na bagong pasok lamang at nagulat siya sa pagiging simple at pagpaparaya ni Fu Hongkan. Lubhang nagbago ang kanyang impresyon sa kanya. Akala niya ay isang mataas na siyentipiko si Fu Hongkan. Hindi niya inakala na ganoon pala siya kadaling lapitan. Nakilala ni Chan Chan si Doong Ie bilang si Fu Hongkan, ngunit mayroon pa siyang ibang layunin. Umaasa siyang hindi babanggitin ni Doong Ie ang kanyang nasaksihan na pananakit ni Fu Hongkan kay Kwang Dang-vu sa istasyon ng pulisya. Nag-aalala siya na kapag nabunyag ito, makakaapekto ito sa diborsyo ni Fu Hongkan kay Kwang Dang-vu. Bagamat medyo nalito si Doong Ie sa hiling ni Chan Chan, ang kanyang magandang impresyon kay Fu Hongkan ang nagtulak sa kanya na manahimik muna. Mayroon na siyang sagot sa kanyang isip. Hindi ako iyon noong araw na iyon, totoo. Sinapian ako noong araw na iyon. Hindi ganyan ang pagkatao ko, pasensya na, hindi kita matutulungan sa bagay na iyan. Bakit hindi? Malinaw na alam mo na si Kwang Dang-vu ay isang masamang tao, gusto mo pa rin siyang tulungan. Si Dr. Fuong ay isang mananaliksik, anuman ang sitwasyon, dapat igalang ang katotohanan. Samantala, si Kotu ay nasangkot din sa isang hindi inaasahang hiling. Ang kanyang kasosyo na si Ie Truong ay lumapit sa kanya, umaasang matutulungan niya siyang makipag-ugnayan sa comics artist na si Lam Vien para sa isang autograph para sa kanyang anak na si Fan Fan. Lumalabas na ang anak ni Ie Truong ay isang
tapat na tagahanga ni Lam Vien at nakolekta pa nga ang lahat ng kanyang comics. Bagamat medyo biglaan ang hiling na ito, umayag pa rin si Kutu. Gayunpaman, nang makita niya ang kahon ng comics na dinala ni A.V. Truong, hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Makapal ang mukha niyang lumapit kay Lam Vien at ipinaliwanag ang sitwasyon. Nang malaman ni Lam Vien na ganoon pala kagusto ni Fan Fan ang kanyang mga gawa, nakaramdam siya ng pagkaantig at kasiyahan. Nagpa siya siyang maghanda ng isang espesyal na regalo para kay Fan Fan upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanya. Maraming pagmamahal si Fan Fan at mayroon siyang ama na labis na nagmamahal sa kanya. Sa sandaling ito, nakakaramdam ng pagmamalaki si Chan Chan sa kanyang plano sa kumpanya nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula sa kanyang ate. Si Doong Ify at Kwantang Vu ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Ang sitwasyon ay hindi pabor sa atin. Nang maramdaman ni Chan Chan na malapit na siyang manalo sa kaso ng diborsyo, sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang kanyang telepono na pumutol sa katahimikan sa paligid. Kinuha niya ito at nakita na ang kanyang ate ang nagpadala ng mensahe. Ang nilalaman ay parang bomba, agad siyang hinila sa isang tensyonadong kapaligiran. Sinasabi ng mensahe na si Doong Ify ay muling pumunta sa istasyon ng pulisya kasama si Kwantang Vu upang magbigay ng pahayag. Mukhang hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Biglang kumirot ang puso ni Chan Chan, kaya agad siyang umuwi pagkatapos ng trabaho at ikinuwento ang buong istorya sa kanyang ate. Nalaman lang ni Chan Chan na ang lahat ay nangyari sa hindi inaasahang paraan. Totoo nga na sinabi ni Doong Ify sa pulisya sa istasyon na si Fuong Kan ang unang nanakit. Ngunit ang nakakagulat sa lahat ay hindi niya rin gusto si Kwantang Vu, kaya isinambulat niya ang buong katotohanan. Bago sinaktan ni Fuong Kan, narinig ko pa si Kwantang Vu na nagsabi kay Fuong Kan na, "Napaka-boring mo, parang isang piraso ng kahoy. Paano ako makakatagal kung hindi ako maghahanap ng ibang babae?" Teka, hindi na kailangan pang sabihin ito. Sinabi rin ni Kwantang Vu kay Fuong Kan na, "Walang kifi sa meeting room, kaya ano ang magagawa mo sa akin kung saktan kita?" Binalaan din ni Kwantang Vu si Fuong Kan na maging masunurin. Kung hindi, wala siyang matatanggap na kahit anong sentimo. Para umalis siyang walang dala. "Doong Ify, nababaliw ka na ba? Tahimik, umupo ka. Ipinangako ko sa iyo na sasabihin ko ang totoo." Si Chan Chan ay nagulat at natuwa. Ang dating nagdududa kay Doong Ify ay ngayon ay lubos na siyang tinitingnan sa ibang paraan. Hindi siya nagtipid ng papuri kay Doong Ify sa kanyang pagiging matapat at tuwid. Nagpahayag ng pasasalamat at pagpapahalaga. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pagkagulat at kagalakan, seryosong pinangaralan siya ng kanyang ate. "Chan Chan, huwag mong sabihin na mailihim ka na namang pagtingin kay Doong Ify. Hindi naman kailangan kong panatilihin ang aking distansya kay Doong Ify. Huwag kang sumuot sa butas ulit." Kaya pala hindi pinapanigan ni Doong Ify si Kwantang Vu sa harap ng pulisya. Dahil dito, galit na galit si Kwantang Vu sa kanya. Hindi nagtagal, unilateral na idineklara ni Kwantang Vu na hindi na siya makikipagtulungan sa kumpanya ni Doong Ify. Ang orihinal na planong proyekto ng kooperasyon ay nawala ng saysay. Sa harap ng biglaang pagbabagong ito, nagdaos ang kumpanya ng isang emergency meeting upang talakayin ang mga solusyon. Wala nang patented na produkto na ibinigay ng kumpanya ni Kwantang Vu. Maaari na lamang silang maghanap ng ibang paraan at pumili ng katulad na produkto. Sa puso ni Doong Ify ay mas gusto pa rin niya ang produkto ni Kwantang Vu. Nararamdaman niyang mas may kalamangan ang produkto na iyon, kaya hindi niya kayang sumuko na lamang at gusto pa rin ipaglaban. Kaya nagpa siya ang kumpanya na isagawa ang parehong plano ng sabay-sabay. Hanggang hindi pa napipirmahan ni Kwantang Vu ang kontrata, may pagkakataon pa tayo. "Bigyan mo pa ako ng kaunting oras, gusto kong subukan ulit." "Paano mo susubukan ngayon?" "Uy, sabihin mo nga, paano mo susubukan ngayon? Hindi ito eksperimento, hindi ito nangangahulugang magtatagumpay ka basta't magpatuloy ka. Tama, may pagkakataon pa tayo. Hanggang maghihiwalay na sina Fuong Kan at Tangkien at makuha ang karapatan sa patent. Maaari nating kunin ang patent mula kay Fuong Kan. Sige, pero sa kumpanya ay laging mayroong mga taong sumusunod sa uso. Naririnig na ang kumpanya ay may problema kay Kwantang Vu. Karamihan sa mga kasamahan ay pakiramdam na walang kinabukasan sa pananaliksik sa produkto ni Kwantang Vu. Pinili ng lahat ang ibang produkto upang pag-aralan. Ang pangkat ng proyekto na pinamumunuan ni Vuong Di ay sa huli ay siya na lamang ang naiwan. Sa sandaling naramdaman ni Vuong Di ang kawalan ng pag-asa, lumapit si Chan Chan, tumayo sa kanyang tabi, nagpa siyang manatili sa kanya sa proyektong ito. Ang payapang araw ay hindi nagtagal ng ilang araw. Isang tanghali, biglang tumunog muli ang telepono ni Chan Chan. Muli itong tawag mula sa kanyang ate na si Tutanle. Ang tawag na ito ay nagpabalik ng tensyon sa nerbiyos ni Chan Chan na sandaling nakapagpahinga. Biglang naging tensyonado, sinabi ni Tutanle sa kanya, "Huwag ka nang magpakita kay Fuong Kan sa gabi." Gustong bisitahin ang laboratorio ni Fuong Kan. Alam ni Chan Chan na tiyak na may problema dito, kailangan niyang maghanda ng lubusan. Kaya, nagsimula siyang makipagkarera sa oras, baliw na nagbasa tungkol sa laboratorio ni Fuong Kan. Ngunit hindi niya inakala na pagkatapos nito ay muling makikipag-ugnayan si Doong Ify kay Chan Chan, na sinasabi sa kanyang pumunta sa laboratorio ni Fuong Kan ngayong gabi. Nagdulot ito ng kaunting pagkabalisa kay Chan Chan. Isang tao, dalawang papel, alam na alam niya kung gaano kahirap ito
ito, ngunit wala siyang atrasan. Tahimik siyang nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang sarili, nagpa siyang tanggapin ang hamon na ito. Nakipag-usap ng masinsinan kay Dr. Fuong, nagtanong ng ibang uri ng mga tanong, ngunit matagal nang naghintay ay wala pa ring anino ni Chan Chan. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Fuong Kan ang kanyang tiyan, na may ekspresyon ng sakit at nagkunwaring sumasakit ang tiyan upang umalis. Pagkaalis ni Fuong Kan, agad na tumakbo si Chan Chan, at pagkaupo pa lamang ay ginaya niya si Fuong Kan, hinawakan ang tiyan at nagkunwaring sumasakit ang tiyan, at nagmamadaling umalis sa laboratorio. Nang makabalik si Chan Chan, mahusay niyang natapos ang pagpapalit ng papel kay Fuong Kan. Kalmado siyang lumapit kay Doong Ihi, at nagsimulang pasensyang ipaliwanag kay Doong Ihi ang iba't ibang kagamitan at resulta ng pananaliksik sa laboratorio ng maingat. Isang bilog na puno ng misteryo at kaguluhan sa tila tahimik na laboratorio na ito. Kahit anong uri ng pulbunyo o ang aking elastic net, arehong kailangan ng espasyo para lumago. Kailangan ko ng oras para mapabuti. Para sa mga customer, walang pangalawang pinakamahusay na pagpipilian, tanging ang pinakamahusay na pagpipilian lamang. Nagkasundo ang dalawang panig, nagdesisyon si Quantung Wu na ibenta ang patent ng air fiber elastic net sa Bandai. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, pipirmahan nila ang kontrata ngayong umaga, dahil ang mapanlinlang na si Quantung Wu ay nagpasya na ibenta ang patent sa Bandai upang kumita. Nang malaman ni Doong Ihi ang sitwasyon, agad niyang tinawagan si Fuong Kan upang alamin ang kalagayan, ngunit direkta siyang pinatay ni Chan Chan ang telepono, at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe na sinasabing alam na niya ang lahat. Bukod pa rito, gumawa rin siya ng kaukulang plano upang sirain ang masamang balak ni Quantung Wu. Sa ganitong sitwasyon, nagpasya si Doong Isay na makipagtulungan kay Fuong Kan upang magtanghal ng magandang palabas. Si Chan Chan, sa kabilang panig, ay sadyang nagkunwaring dumaan kay Quantung Wu, at pagkatapos ay nagbigay ng isang walang ingat na komento upang magbigay ng maling impormasyon kay Quantung Wu upang magpalipad ng dummy rounds. Hello, Boss Doong, narito na ako sa Bandai. Ano, nakipag-appointment ka ba kay Boss Rank sa coffee shop sa ibaba? Ngayon, maling akala ni Quantung Wu na nakikipagkita si Doong Ihi kay Boss Hang sa coffee shop. Nagpaplano na bilhin ang patent, nasisira sa kanyang magandang plano. Kaya agad siyang nagpunta upang hanapin si Doong Ihi. Pinagmamasdan ang nagbabagong sitwasyon, habang si Chan Chan naman, sa kabilang banda, ay nagpanggap na si Fuong Kan at pumunta kasama si Tutan Li sa headquarters ng Bandai. Pagkatapos ay pumasok sila sa meeting room upang kausapin si Boss Hang at ipahayag ang kanilang mga saloobin. Higit pa rito, lantaran niyang inamin ang depekto sa disenyo ng elastic net at nais niyang wakasan ang transaksyon sa pagbili ng patent na ito, habang si Boss Hang naman ay humarap sa sikat na Dr. Fuong Kan na napakatapat. Kaya nagpasya rin siyang itigil ang pagbili ng elastic net patent. Hindi lang iyon, nais ng magkabilang panig na palalimin ang kanilang kooperasyon sa hinaharap at nagkasundo sila sa kooperasyon. Samantala, si Quantung Wu naman sa kabilang panig ay patuloy na binabantayan ang bawat galaw ni Doong Ihi at hindi umaalis. Hindi nagtagal, nalaman ni Doong Ihi na nakansela na ang transaksyon at tumalikod siya upang umalis. Dito lang nalaman ni Quantung Wu na nahulog siya sa bitag ng pag-akit sa leon mula sa kanyang lungga. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka man lang nakipagkita kay Boss Hang. Niloloko mo ako, di ba? Kailanman ay hindi ko sinabi sa iyo na nakipagkita ako kay Boss Hang. Sa simula pa lang ay binalaan na kita na nagkamali ka. Agad na pumunta si Quantung Wu sa kumpanya, nais na ipagpatuloy ang negosasyon sa pagkuha ng patent, ngunit ipinaalam sa kanya ni Boss Hang na nakansela na ang kooperasyon. Nang makita ni Quantung Wu si Fuong Kan na nakatayo sa kanyang harapan, natauhan siya at agad niyang naunawaan na si Fuong Kan at Doong Ihi ay nagsabuatan, nagplano upang gawin siyang isang hangal. Pagkatapos, isang serye ng malaswang salita ang nagbunyag ng kanyang kabastusan. Sinasabi ko lang ang totoo, Boss Hang, huwag kang magpapalin lang sa kanya. Sinabi ba niyang nangaliwa ako at sinabi pa niyang sinaktan ko siya? Lahat ng ito ay mga pahayag niya lang. Totoo, sinisiraan niya ako. Bukod pa rito, mayroon akong ebidensya. Maaari kong patunayan na sinaktan niya ako. Ang pagbitaw ni Quantung Wu ng ganoong mga malaswang salita sa harap ng publiko ay agad na nagpatayo kay Boss Hang bilang isang tagalabas na nagpakita ng paghamak. Si Quantung Wu, sa harap ng gayong sitwasyon, ay labis na nagalit, hinila si Fuong Kan at pinilit siyang magpaliwanag. Galit na galit siya at handa nang saktan siya, ngunit mahusay na naiwasan ito ni Fuong Kan na nagdulot ng pinsala sa kanyang braso. Habang patuloy na nagkakagulo ang dalawa, nakita silang lahat ni Doong Ihi na tumatakbo pataas. Pagkatapos ay piprotektahan niya si Fuong Kan sa likuran at nagtinginan din silang dalawa na may malabong tingin. Nagdulot ito kay Quantung Wu na nakatayo sa tabi na hindi matanggap na parang niloko siya at alam na alam ng lahat. Nandito pa rin ako, anong ginagawa ninyo? Doong Ihi, sa wakas ay naiintindihan ko na. Pagbibitiw sa ganoong kalaking benepisyo, paulit-ulit ninyo akong pinipigilan, lumalabas na kayong dalawa ay, lumalabas na matagal na pala kayong magkasama. Nagtulungan kayo para paglaruan ako. Dahil dito, si Guan Shenggu Quantung Wu ay sumuntok sa mukha ni Doong Ihi. Nagkaroon ng pisikal na pag-aaway. Mabuti na lang at tinawagan ni Tutan Li ang security, pinigilan ang sitwasyon na lumala pa. Ito naman ang nagdulot kay Chan na naging Fuong Kan na magkaroon ng malabong relasyon kay Doong Ihi. Halos magdikit ang kanilang labi sa harap ng lahat. Bakit mo
ako tinitingnan. Mayroon ba sa mukha ko? Ako, sa totoo lang, si Doong Ife ay naakit na kay Fuungkan. Ngunit may isang bagay na halata na napakahirap ilarawan na kumalat ng malalim sa kanyang puso. Una, legal na asawa pa rin ni Guan Shenggu si Fang Jin. Pangalawa, napakasensitibo ng pagiging asawa ni Fang Jin ngayon. Para naman kay Yang Qi na isang bookworm, harapin ang isang kasal na babae na kulong sa putik ng moral na pamantayan. Sa sitwasyong ito, muli siyang nagpadala ng mensahe para ayain si Fang Jin. Pagkabasa ni Su Chengcheng sa kabilang panig, natuklasan niyang hindi maliit na bagay iyon. Pupunta ako ngayon sa laboratorio para hanapin ka, hindi ko sasayangin ang oras mo. Nagpanggap si Su Chengcheng na si Fang Jin para makipag-date kay Yang Qi sa laboratorio. Lihim na nagplano si Guan Shenggu na hulihin sila. Kaya pala nalaman ni Su Chengcheng na pumunta Yang Qi sa laboratorio para makipagkita kay Fang Jin. Kaya nagmadali siyang humingi ng leave at tumakbo sa laboratorio para magpanggap na si Fang Jin. At sa sandaling nagkatinginan sila ng malabo, may nangyaring hindi inaasahan. Ang biglaang pagkawala ng kuryente ay nagpako sa kanilang dalawa. Naging master craftsman Yang Qi, gumawa ng simpleng lampara. Ang malabo ng kapaligiran ay lalo pang lumala. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pagkawala ng kuryente na tila hindi inaasahan ay sinadyang gawin ni Guan Shenggu. Ang dalawang matandang lalaki at babae, parehong magaling magpanggap. Sa pagkakataong ito ay tiyak na ibubunyag ko kayo. Sa sandaling nagkakaroon ng malabong pagtatagpo sina Yang Qi at Fang Jin, biglang sinipa ni Guan Shenggu ang pinto. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ang mobile phone at kumuha ng maraming larawan ni Yang Qi. Kailangan kong makuha ang mga ito bilang ebidensya ng pagtataksil ni na Fang Jin at Yang Qi. Hoy, kayong lalaki at babae, alam kong matagal na kayong magkasama. Tiyak na sisirain ko ang inyong reputasyon. Nang hindi malaman ni Yang Qi kung paano ipapaliwanag, muling nagbago si Su Chengcheng para malutas ang krisis. Ang biglaang eksena ay ikinagulat ng lahat. Sino ang tinatawag mong lalaki at babae? Gusto naming kumain sa laboratorio. Illegal ba iyon? Tama, gayunpaman, kahit masama ang ugali ni Guan Shenggu, hindi naman siya tanga. Pagkatapos ay kinwestiyon niya si Su Chengcheng. Sige, huwag mo akong lokohin. Kahit na nagde-date kayo, bakit sa laboratorio ni Fang Jin? Kahit gumawa ng kwento, kailangan mailuhi ka, di ba? Hindi ba kami pwedeng maglaro ng role-playing? Ano, ngayon, gaganap kami bilang ang malamig sa labas at mainit sa loob na doktor at ang inosenteng assistant na hindi nakakaunawa. Di ba, JC Yang? Dahil dito, direktang sinira ng pagdating ni Su Chengcheng ang masamang plano ni Guan Shenggu. Sa huli, wala siyang nakuha at umalis na lang ng tahimik. Gayunpaman, kinabukasan nang pumasok si Su Chengcheng sa trabaho sa kumpanya. Muli niyang natuklasan na siya ay matagal nang pinag-uusapan ng lahat. Ibinunyag ni Guan Shenggu ang lahat ng larawan kagabi na nagdulot ng matinding talakayan sa publiko. Gayunpaman, sa harap ng ganitong sitwasyon, si Chan Chan ay may kaunting kagalakan sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang kaaway na katrabaho sa tabi niya ay inis na tumingin sa kanya. Kailan pa siya nagsimulang makipag-date kay President Doong? Hindi namin talaga napansin. Paano nagsimula? Dapat mong itanong, kailan at paano nabulag si President Doong? Sumama ka rito sa akin, masyado ka nang nagmamayabang, di ba? Ang tulad niya, gusto pa talagang maging aktibo at masigasig si President Doong. Kaswal lang ang pagsisinungaling para sa dangal. Ang problema ay wala siyang dangal na maprotektahan. Buti na lang at dumating Yang Qi para tulungan si Su Chengcheng na patunayan at ituring na rin itong kanyang tugon sa biglaang insidente kagabi. Niligtas ang mukha ni Su Chengcheng, hindi nagsinungaling si Su Chengcheng. Kagabi ay inanyayahan ko siya sa hapunan. Nang kumuha ng litrato, naging masigasig din ako. Totoo ba na nagmamahalan sina si Yang at Su Chengcheng? Hindi, sa totoo lang, may sariling kalkulasyon at plano Yang Qi. Ngayon ay agresibong pinipilit ni Guan Shenggu ang mga tao. Gusto niyang makahanap ng ebidensya na si Fang Jin at Yang Qi ay nagkakasabwatan. Pagkatapos, mas mabuting gamitin ang relasyon kay Su Chengcheng para bigyan si Guan Shenggu ng smoke bomb. Para maiwasan ang pagdududa ng lahat, magbigay ng bulaklak sa loob ng 6 na magkakasunod na linggo. At si Su Chengcheng ay agad na magiging opisyal na kasintahan ni Yang Qi. Nagdulot ito ng paghanga sa ilan at inggit sa iba. Narinig ko na ang ilang single na babae ay nagpapagaan ng loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulaklak sa kanilang sarili. Para makahanap ng ebidensya ng pagtataksil ni Guan Shenggu, nagplano rin si Su Qingli na hintayin ang kalaban na mahulog sa bitak. Una, pinakiusapan niya si Lin Yuan na magpanggap na staff ng isang love hotel, nagpapakilala ng promotion. Upang mahuli si Guan Shenggu sa akto, sinadyang tawagan ni Secretary Li si Guan Shenggu para ayain siyang magkita. Hindi napigilan ni Guan Shenggu ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pumunta siya sa hotel at nakipag-date kay Secretary Li. Hindi niya alam na palihim na kinukunan ni Su Chengcheng ang lahat. Ngunit sa huli, ang ebidensyang nakuhanan ng palihim ay hindi maaaring gamitin bilang legal na ebidensya. Subalit, nakumpirma rin na si Guan Shenggu ay nakikipag-ugnayan kay Secretary Li at nagpaplano ng paglilipat ng ari-arian. Sa sitwasyong ito, nagkaroon din ng maliit na pagtitipon ang tatlo na
maituturing na simpleng pagdiriwang para sa tagumpay sa yugtong ito. Pagkaraan ng isang linggo, nang magising si Fang Jin mula sa kanyang koma, mahina pa rin siya. Ngunit sa sandaling ito, may hindi inaasahang nangyari na ikinagulat ng lahat at hindi nila alam kung paano ito haharapin. Ngunit ang ospital ay agad na nagbigay alam kay Guan Shenggu na nagsabing nakikipagsabuatan ka sa Suking Li na iyon. Inuulit mo ang pagbitag sa akin, ngayon ay nagkukunwari ka pang may sakit. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin. Ang kanyang asawang si Guan Shenggu na walang awa ay nagpunta pa sa kanyang pintuan at pinilit siyang magpaliwanag. Bakit ang galing mong umarte? Bakit hindi ka na lang maging artista? Hindi ka naman may sakit, ano itong ginagawa mo sa akin? Bumangon lang si Fang Jin mula sa koma, hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari nang dalhin na siya ni Guan Shenggu. Nalaman ng grupo ni Suking Li ang sitwasyon at pumunta sa ospital, ngunit hindi nila nakita si Fang Jin. Samantala, hindi sinasadyang nakita ni Yang Qi si Guan Shenggu na kasama si Fang Jin. Naintindihan niyang plano pala ito ni Fang Jin, kaya nagpadala siya ng mensahe para magtanong. Ngayon naman, hawak ni Su Chengcheng ang mobile phone ni Fang Jin. Nang malaman niya ang sitwasyon, pumunta siya sa laboratorio para hanapin si Fang Jin. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang napakagulo ng lugar at hanggang ngayon ay mayroon ng kanya-kanyang hinuha ang lahat. Hinahanap ni Guan Shenggu ang mga dokumento para sa pag-upgrade ng elastic mesh. Tama, para pigilan si Guan Shenggu na ibenta ang patent kay Wenday. Nagpanggap akong si Fang Jin at sinabi sa boss na may depekto pa ang elastic mesh at kasalukuyan pa itong pinag-aaralan at pinaunlad para sa pag-upgrade. Sigurado akong gusto niyang makahanap ng bagong dokumento para ibenta ang patent. Dinala ni Guan Shenggu si Fang Jin sa isang inabandonang pabrika at walang tigil na nagtatanong tungkol sa mga dokumento ng pag-upgrade ng elastic mesh. Ngunit kakagising lang ni Fang Jin mula sa koma, paano niya malalaman ang mga bagay na ito? Patuloy lang siyang nagpapaliwanag at humihingi ng tawad. Sa huli, nawala ng pasensya si Guan Shenggu at handa ng kumilos. Pagdating ng oras na iyon, biglang nagbago ang lahat, lumitaw Yang Qi tulad ni Sun Wukong. Siyempre, hindi man lang umabot ng 3 segundo ang pagiging cool ni Yang Qi bago siya knock-out ng mga gwardya, at sa huli ay kinidnap at iginapos sa inabandonang pabrika. Para iligtas ang sarili, ginamit ni Yang Qi ang kanyang matalinong utak, sinira ang lock sa pamamagitan ng pagpapainit ng chalk powder. Samantala, sa kabilang panig, nagpalit-palit ng anyo si Su Chengcheng para iligtas si Fang Jin na nagdulot ng kalituhan sa mga gwardya. Matagumpay siyang nakapasok sa pabrika, ngunit dahil sa pagkilala sa mukha, nagpanggap siyang si Fang Jin para matagumpay na mabuksan ang pinto. Ngunit hindi inaasahang nakasalubong niya Yang Qi. Nagkatinginan silang dalawa, hindi ka naman sinaktan ni Guan Shenggu, di ba? Dumating ka ba para iligtas ako? Bakit ikaw lang ang nandito? Ngunit si Su Chengcheng, na nagpanggap na si Fang Jin, ay nahihirapang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, kaya sinabi niya kay Yang Qi na umalis na. Mag-isa niyang pinuntahan si Guan Shenggu, pagkatapos ay nakasalubong niya ang security staff at humingi ng kaugnay na impormasyon. Sa normal na sitwasyon, magiging maayos ang lahat kung sumunod Yang Qi. Ngunit hindi inaasahang gumanap siya bilang si Sun Wukong. Dali, umalis ka na, hayaan mo ako, ganoon lang. Sa tulong ni Su Chengcheng, nalutas ang agarang panganib at naalarma rin nila ang dalawang kalapit na gwardya. Nagsimula ang isang habulan at sa huli ay napilitan silang pumasok sa isang silid na walang labasan. Sa harap ng humahabol na gwardya, may naisip si Su Chengcheng, tinakpan niya ang mga mata ni Yang Qi at ginawa silang dalawa na parang mga kahon ng kargamento para maiwasan ang komprontasyon. Pagkatapos ay mahigpit niyang pinayuhan Yang Qi at pagkatapos ay umalis. Samantala, sa kabilang panig, si Guan Shenggu ay lalong nagiging baliw sa paghahanap ng mga dokumento sa pag-upgrade. Patuloy niyang pinilit si Fang Jin na sabihin kung nasaan ang mga dokumento at sa sandaling ito, bigla namang nawalan ng kuryente. Napagtagumpayan nilang iligtas si Fang Jin sa tulong ni Su Chengcheng na inalis ang pangulit ni Guan Shenggu. Hindi lang iyon, matagumpay din silang naghiwalay at nakuha ang huling karapatan sa kumpanya. Ngunit ang naging resulta ay bumagsak ang filtering system pagkatapos ng pag-upgrade. Sa panahong ito, hindi makabalik si Su Chengcheng sa kanyang sariling anyo, kaya napilitan siyang mamuhay gamit ang mukha ni Fang Jin sa panahong ito. Kaya naman, patuloy siyang nag-a-apply ng sick leave para maiwasan na matuklasan ng iba habang nagtatrabaho. Tinulungan din ni Fang Jin ang kanyang sarili na makipagtulungan sa Tiandiao Group at nilagdaan ang kasunduan sa paglilipat ng patent upang maiwasan si Su Chengcheng na panagutin ng kumpanya dahil sa patuloy na pagliban. Tinulungan din niya itong magsalita ng mabuti para sa kanya na nagsasabing, may sakit si Su Chengcheng dahil sa akin, huwag na huwag ninyo siyang sisihin. Kaya, sa araw, si Su Chengcheng ay nagtatago sa bahay habang naghihintay na ma-upgrade ang sistema at sa gabi ay nakikilahok siya sa eksperimentong pananaliksik kasama si Fang Jin. Ngunit hindi inaasahang biglang dumating Yang Qi para bumisita habang sila ay nagtatrabaho. Wala nang nagawa si Su Chengcheng kundi magtago sa aparador. Nakipag-usap din Yang Qi kay Fang Jin, sa totoo lang, napakasinungaling din ni Yang Qi. Ang kanyang saloobin kay Fang Jin ay laging nakakulong sa pagitan ng gusto at ayaw. Para sa kanya, ang taong gusto niya ay si Fang Jin na ginagampanan ni Su Chengcheng. Malinaw na ang boring na bersyon ni Fang Jin ay hindi niya gusto. Matapos magkwentuhan ng kaunti, umalis agad Yang Qi. Ngunit hindi niya alam na si Su Chengcheng na nagtatago sa aparador ay sabik ng lumabas. Ang ganitong eksena ay nagpamukha rin kay Yang Qi sa problema. Sino ang nagtatago doon? Daga, tiyak na daga. Malinaw na hindi magaling magsinungaling si Fang Jin. Anong daga ang ganoon kalaki at gumagawa ng ganoong ingay?
Naniniwala Yang Qi na palihim na nakikipag-ugnayan si Guan Shengwu. Sa harap ng ganitong sitwasyon, tanging maipapaliwanag lang ni Fang Jin na ito ay isang wax figure na regalo ng isang kaibigan. Ngunit inakala ni Yang Qi na masyadong totoo ang wax figure na ito. Iniabot niya ang kanyang kamay para hawakan at hindi maiiwasan ni Su Chengcheng na madikit kay Yang Qi. At sa sandaling aalis na sana Yang Qi, hindi sinasadya niyang nakita ang natitirang bombilya sa basurahan at agad na naaalala ang malabong kapaligiran sa pagitan nilang dalawa noong gabing iyon. Bigla siyang nagtanong na ikinagulat ni Fang Jin at agad na sumagot si Su Chengcheng na nasa loob ng aparador. At nang sinamantala ni Yang Qi ang pagkakataon para mag-imbita ng hapunan, nagpalit ng anyo si Su Chengcheng kay Fang Jin para maiwasan na matuklasan ng kalaban. Ngunit hindi inaasahang ang ganitong eksena ay labis na ikinatakot ni Yang Qi. Gusto ko lang makita kung paano kusang bumubukas at sumasarado ang pinto na ito, kaya kinuha ko ang estatwa. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng pagpapanggap ni Su Chengcheng, matagumpay niyang nailayo Yang Qi na iniiwasan ang labis na pagbabago sa sitwasyon. Pagkatapos ay magkatabi silang lumakad patungo sa restaurant, ngunit dahil masyadong mabigat ang suot na salamin ni Fang Jin, biglang nahilo si Su Chengcheng at muntik nang matumba. Upang maiwasan ang anumang karagdagang kaguluhan, tinulungan ni Yang Qi si Su Chengcheng na tumayo na naging sanhi ng kanilang pagkakadikit. Sa sandaling iyon, naramdaman muli ni Yang Qi ang matagal nang nawalang pintig ng puso. Ang kanyang pag-amin na gusto ay nagpakaba kay Su Chengcheng. Gusto ano? Gusto ko ang restaurant na ito. Sinabi kong gusto ko ang restaurant na pupuntahan natin. Nagulat ako, akala ko sinabi mong gusto mo ako. Sa sandaling ito, napagtanto ni Su Chengcheng na nahulog na ang loob ni Yang Qi kay Fang Jin at para maiwasan na lumalim ang hindi kanais-nais na relasyon na ito, nagbigay siya ng dahilan para kanselahin ang date. Naiwang mag-isa Yang Qi, gulo ang buhok sa hangin. Matapos makipagkasundo si Feng Kan sa Heavenly Syndicate, kailangan niyang magdaos ng press conference. Ngunit si Feng Kan ay dumaan sa napakaraming bagay at hindi kayang humarap sa publiko. Sa huli, gumuho ang kanyang damdamin at nawalan siya ng lahat ng lakas ng loob. Kaya pinili niyang takasan ang lahat, naging isang pagong na nagtatago sa kanyang shell. Ngunit hindi inaasahan na matinding tinutulan ni Tutan Le ang eksenang ito, at ang eksenang ito ay lubhang ikinagalit ni Chan Chan. Dahil sa magkaibang pananaw, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Hindi sa pisikal na hindi maayos si Ate Feng Kan, kundi sa mental. Ang ibig kong sabihin, iniiwasan niya ang paglulunsad ng produkto, tama ba? Mula pagkabata, si Su Qingli ay maganda, mahusay magsalita at matalino sa pag-aaral. Hindi niya alam kung ano ang pag-aalala o kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit dapat niyang payagan ang ibang babae na magkaroon ng ganoong karapatan. Kaya lumapit si Su Chengcheng, umaasang makakaalis si Fang Jin sa kanyang anino at sa ilalim ng pag-comforts ni Su Chengcheng, naharap din ni Fang Jin ang kasalukuyang sitwasyon ng tama. Matagumpay siyang humarap sa live camera, kahit na may kaunting pagkaatubili sa simula, ang kanyang mabilis na pagtugon sa bandang huli ay higit pa sa inaasahan. Habang mag-isang nakaupo si Su Chengcheng sa labas at pinagmamasdan ang tanawin, biglang lumitaw Yang Qi. Nagkwentuhan silang dalawa at hindi inaasahang sa mahalagang sandali, nagtapat Yang Qi ng kanyang damdamin. Gusto kita, ang mga salitang ito ay labis na ikinatakot ni Su Chengcheng at agad siyang tumakbo. Iniiwan Yang Qi na mag-isa na may magulong damdamin. Hindi nagtagal matapos ni Fang Jin ang kanyang live broadcast, inihatid siya ni Su Qingli pauwi. Lumapit Yang Qi para magpaliwanag, ngunit tila dalawang magkaibang usapan ang kanilang pinag-uusapan. Yang, hindi ko pa po kayo napapasalamatan sa venue kanina. Salamat po sa suporta ninyo at sa pagbabago ng schedule ng launch sa huling minuto. Ang sinabi ko sa ilalim ng bahaghari, hindi mo pa rin ako binibigyan ng sagot. Bigyan mo ako ng kaunting oras para mag-isip. Kapag nakapag-isip na ako ng mabuti ay sasagutin kita. Maliit na problema lang sa trabaho, kailangan pa ba ng mahabang oras para mag-isip? Ang pagiging maingat ay para masiguro na walang pagkakamali. Ganito na lang, sa loob ng kalahating oras ay sasagutin kita. Dahil dito, napagtanto ni Yang Qi na ang Fang Jin na nasa harapan niya ay hindi ang Fang Jin na kilala niya. Hindi ikaw siya, sino ka ba talaga? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Dahil dito, naguluhan din Yang Qi, malalim ang kanyang iniisip at hindi masaya, kaya nilapitan niya si Guzi para sabihin ang kanyang iniisip. Nararamdaman kong mayroong dalawang Fang Jin, malinaw na ang mga salitang ito ay lampas sa imahinasyon na mahirap tanggapin ng nakikinig, ngunit naalaala ni Yang Qi ang lahat ng nangyari dati. Lahat ay masyadong kakaiba at napakalaki ng kaibahan. Samantala, ibinunyag ni Su Chengcheng ang pagtatapat ni Yang Qi kay Fang Jin, at ang balitang ito ay sumabog na parang isang malakas na bomba. Kahit na hindi naman masama ang kalagayan ni Fang Jin, matanda na siya at kasal at diborsiyado na rin. Alinman ay may malubhang Oedipus complex Yang Qi, o gusto ni Yang Qi ang mga babaeng kasal na. Ngunit alinman sa mga ito ay napakahirap tanggapin. Mas mahirap tanggapin ay ang katotohanang alam na niya ang tungkol sa filter. Sandali, hindi mahalaga kung bakit mahal ni Yang Qi si Fang Jin. Ang mahalaga ay may napansin ng mali Yang Qi. Sa puntong ito, lahat ay kinakabahan. Kinabukasan, habang natutulog pa si Su Chengcheng, hindi inaasahang biglang natapos ang pag-upgrade ng filter. At si Su Chengcheng ay naging isang lalaki na lumabas mula sa comics. Napasok ko ba ang aking sariling comics? Ang aking silid, ang aking pangunahing karakter ay napasok sa aking mundo. Alam ni nanay na marami kang tanong, alam ni nanay na matatakot ka.
Ngunit maniwala ka sa akin, aalagaan kitang mabuti. Hindi ka lagnat, ano na naman ang pinapangarap mo? Sa liwanag ng umaga, maagang dumating si Su Cheng sa kumpanya. Kasama ang kasiglahan at pag-asa, naghanda siya para sa isang bagong araw ng trabaho. Ngunit ang bumati sa kanya ay ang pagwawalang bahala ng kanyang mga kasamahan. Ang malamig na kapaligiran ay nagpabigat sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling naramdaman niyang medyo naliligaw siya, biglang nagbago ang takbo ng mga pangyayari sa hindi inaasahang direksyon. Sa sandaling ito, pumasok ang boss na may ngiti sa kanyang mga labi at malakas at masayang sinabi. Sa pagkakataong ito, salamat sa maingat na plano ni Su Cheng, nagkaroon ng malaking tagumpay ang press conference. Agad nitong pinukaw ang sigla ng buong koponan at lahat ay nakakuha ng dobleng bonus. Ang lahat ng kasamahan ay bumati sa kanya, salamat, Sigu, salamat, Sigu. Ngunit habang nalulunod ang lahat sa kagalakan, hindi sinasadyang nakita ni Su Cheng ang baukwet ng bulaklak na binili ni Yang Qi para kay Xuyu na nakasakit sa kanyang puso. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya siyang makipag-usap kay Yang Qi. Ngunit bago pa man siya makapagpadala ng mensahe, nakatanggap na siya ng mensahe mula kay Yang Qi. Fang, gusto kitang makausap ngayong weekend. Nakalimutan kong tanggalin ang ASIF card para tuluyan ng putulin ang malabong relasyon ni Yang Qi at Fang Jin. Naisip ni Su Cheng ang isang plano, matagumpay niyang binigyan si Fang Jin ng isang ideya upang magkita si Fang Jin at Yang Qi sa tennis court ngayong weekend. Sa wakas, dumating din ang weekend. Yang Qi, na puno ng pag-asa, ay pumasok sa tennis court, ngunit ang nakita niya ay nagpatulala sa kanya. Nakita lang niya si Su Cheng na nagpanggap na prinsipe ng tennis na lumabas mula sa comics. Sa sandaling ito, humila siya pabalik, itinuro ang bola gamit ang kaliwang kamay, maluwag ang bewang, pinanatili ang posisyon, at pagkatapos ay ginamit ang lakas ng kanyang mga binti upang pagaanin ang awkward na kapaligiran. Umiti si Fang Jin at nagmungkahi na maglaro ng tennis ng magkasama, pagkatapos ay nagsimula ang tatlo ng isang matinding kompetisyon. Yang Qi, na puno ng kumpiyansa, ay gustong turuan ang batang lalaking ito, ipapakita sa kanila ang kanyang lakas. Ngunit hindi nila inaasahan na ang lakas ng tennis prince na si Su Cheng ay napakalakas, kahit mukhang ordinaryo. Hindi nakahanda ang dalawa, hindi makapagdepensa, sa harap ng walang katapusang pag-atake ni Su Cheng. Nakita ng dalawa na hindi maganda ang sitwasyon, at wala silang magawa kundi sumigaw ng tigil. Sa panahon ng pahinga, habang nakikita ang dalawa na malapit, magkahalong damdamin ang naramdaman ni Yang Qi. Sa estado ng emosyon, muli siyang lumapit kay Su Cheng. Sa pagkakataong ito, ibinigay na ni Yang Qi ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matibay na determinasyon. Ang orihinal na laban ay naging laban ng Yang Qi at Su Cheng. Gayunpaman, sa harap ng napakalaking lakas, sa huli ay natalo pa rin Yang Qi at bumagsak sa harap ng tennis ball. Pagkatapos ng matinding laban na ito, ngumiti si Fang Jin at ipinakilala sa dalawa ang bagong plano ng proyekto na kanyang pinaghandaan ng mabuti. Si Xiao Quan ang boyfriend ko, ito ang girlfriend ko, ngunit mariin itong tinutulan ni Yang Qi. Labis siyang naapektuhan kaya sinabi niyang hindi talaga naiintindihan ni Xiao Quan si Fang Jin at sinabi rin niya ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Si Fang, mayroon akong ilang salita na nais kong sabihin sa iyo ng pribado. Hindi ba pwedeng sabihin dito? Tungkol ito sa personal na bagay, kaya kailangan nating mag-usap ng pribado. Sa tahimik na sandali na iyon, pagkatapos ay nagkasundo silang magkita sa labas ng tennis court. Isang mahinang simoy ng hangin, ang pagaspas ng mga dahon, tila tahimik ding nakikinig sa kanilang nalalapit na pag-uusap. Hindi ko gusto si Fang Jin sa tennis court. Anong ibig mong sabihin? May dalawang Fang Jin, ang isa ay gusto ko, ang isa ay hindi ko gusto. Dahan-dahang sinabi ni Yang Qi, at sa sandaling ito, bahagyang nagulat si Fang Jin, at nakaramdam siya ng pagkabahala sa kanyang puso. Inakala niya na alam na ni Yang Qi ang sikreto, na mayroong dalawang Fang Jin, ngunit hindi niya inaasahang sa sandaling ito ay may katiyakan sa mga mata ni Yang Qi. Mahina niyang sinabi, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa paggawa ng kwento para itago pa. Alam ko na ang lahat, na itanong ko na. Ang mga sintomas mo ay tumutugma sa schizophrenia. Nang marinig ni Su Cheng ang balitang ito, labis siyang natakot. Ang kanyang puso ay tila hinawakan ng isang hindi nakikitang kamay, pagkatapos ay dahan-dahang lumuwag, at pag-uwi niya, nagtipon sila sa paligid ng mesa. Medyo seryoso ang kapaligiran, at nakakunot ang noo ng bawat isa. Napakahirap hawakan ang kasalukuyang sitwasyon ni Yang Qi at Fang Jin. Ngunit sa sandaling ito, may sumilay na liwanag sa buhay ng mga mata ni Su Cheng. May naisip siyang magandang ideya, naiintindihan ko na. Sa pamamagitan ng paggamot upang maging ginto ang personalidad ni Fang Jin na aking pinagpapanggap. Kinabukasan, nagpanggap si Su Cheng bilang si Fang Jin at nakipagkita kay Yang Qi na may kaunting pag-aalala at pag-asa. Sininagan sila ng araw na bumuo ng isang mainit na larawan, ngunit hindi inaasahan na Yang Qi ay matatag pa ring naniniwala sa ideya ng dalawang personalidad. Sa sandaling ito, bahagyang itinaas ni Su Cheng ang kanyang ulo. May sumilay na determinasyon sa kanyang mga mata at dahan-dahang sinabi, ang tanging dahilan kung bakit ako lumitaw ay upang protektahan si Fang Jin. Ngayon ay hindi na niya ako kailangan.
Sa oras na ako ay maglaho, doon lang siya lubos na gagaling. Narito ako ngayon para magpaalam sa iyo. Ngunit sa huli, nais ni Yang Qi na pahalagahan ang mga huling sandali, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagkasabi. Nagbigay siya ng isang huling maliit na hiling, bago siya umalis, gusto kong makita ang bahaghari, kasama ka muli. Pagkatapos ay nagpunta ang dalawa sa isang malalim na bundok, at naglakad sa daan pababa ng bundok. Medyo mabigat ang mga hakbang ni Yang Qi, at ipinahayag din niya ang kanyang malalim na pagmamahal para kay Fang Jin. Bawat salita ay tila nagtataglay ng walang hanggang damdamin. Sa sandaling ito, itinuro ni Yang Qi ang hagdan na kakalampas lang nila. Ang hagdanan ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nagniningning na may gininto ang liwanag, tila dala nito ang napakaraming magagandang alaala nila. Iyon ang bahaghari na kanilang sabay na tinahak. Dinala mo ako para tingnan ang bahaghari ng isang beses. Dadalhin din kita para tingnan ang bahaghari ng isang beses. Tiningnan ni Fang Jin ang bahaghari na kanyang dinaanan, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Kanina lang ay naglalakad tayo sa bahaghari. Ang malinaw na luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sa sandaling ito, hindi rin napigilan ni Yang Qi ang damdamin sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga bisig at niyakap si Fang Jin, tila pinapanatili ang huling init na ito sa kanyang puso. Sa loob ng yakap na ito ng pagmamahal, tila huminto ang oras at ang lahat ng nasa paligid ay hindi na mahalaga. Humahangin ng mahina, dala ang hininga at damdamin. Nararamdaman ang kanyang init at lakas, magkahalong lungkot at damdamin sa puso. Sa sandaling ito, tila sila ay nahiwalay sa mundo, umiiral lamang sa mga bisig ng bawat isa. Tinatamasa ang huling at pinakamahalagang oras na ito, gumaling na ang sakit ko. Paumanhin, nang malaman ni Yang Qi na nawala na ang personalidad ni Fang Jin na parang kawayan sa hangin. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan at walang hanggang kalungkutan. Labis na nabigo Yang Qi at ngayon ay nag-iisa siyang naglalakad sa tabing ilog, tinitingnan ang restaurant na kanilang pinuntahan dati. Ang mga masayang mukha noong nakaraan ay lumitaw sa kanyang mga mata, ang puso ay napuno ng kalungkutan. Habang naglalakad sa gitna ng maraming tao, biglang lumitaw ang isang pamilyar na anino, na tila si Fang Jin ay muling nagpakita sa kanyang harapan. Agad na nagliyab ang kanyang puso sa pag-asa, at sinundan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana ng walang awa. Unti-unting nawalan ng kulay ang mundo sa kanyang paningin. Sa una, inakala niyang may problema ang kanyang mata, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito problema sa paningin, kundi ang buong mundo ang nawala ng kulay. Walang saysay ang ilaw trapiko sa kanya, hindi niya namalayan na napunta siya sa gitna ng kalsada, at ang panganib ay nasa bawat panig. Sa sandaling may mabilis na sasakyan na malapit ng bumangga, sa kritikal na sandali, lumitaw si Su Chengcheng, inilayo siya mula sa bingit ng kamatayan. Ano ka ba? Hindi lang naman pagkabigo sa pag-ibig, di ba? Kailangan bang magpakamatay? Tanungin mo ang mga tao sa kalsada, sino ang hindi pa nakaranas ng pagkabigo sa pag-ibig? Normal ka namang tingnan, hindi ko inaasahan na kulang ka pa sa maturity at hindi makatwiran. Tiningnan ni Yang Qi ng maigi, natuklasan niya na ang kanyang mundo ay madilim at walang kulay, tanging si Su Chengcheng lang sa tabi niya ang laging maningning. Hindi ko napansin ang ilaw trapiko. Salamat sa iyo, ayos lang ako, maaari ka nang umalis. Sa mismong oras ng pagkalito at gulat, biglang dumilim ang kalangitan, at bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Alam ni Chan Chan na walang dalang payong si Doong Iri, kaya gihawak niya ang isang mainit na kulay kahel na payong at tumayo sa tabi niya, na parang isang maliwanag na kulay na nagpapaliwanag sa madilim na mundo ni Doong Iri. Pauwi na siya kasama niya, bakit siya bumalik? Biglang bumuhos ang ulan, sigurado akong wala kang dalang payong, ihahatid na kita sa isang bahagi ng daan. Hindi na kailangan, berde na ang ilaw sa ulan. Nadaanan nila ang isang babaeng nakasuot ng pula, at sandaling napako ang tingin ni Doong Iri sa kanya, tila naghahanap ng ginhawa. Ngunit sa kanilang patuloy na paglalakad, biglang humarang sa kanila ang isa pang babae. Isang bakas ng pagkalito at kawalang katiyakan ang lumitaw sa mga mata ni Doong Iri. Maaari ba akong magtanong, may nakita ka bang babaeng nakasuot ng pula na dumaan dito? Katatapos lang niyang dumaan doon. Sa wakas, dumating na silang dalawa sa harap ng bahay ni Doong Iri. Nang makita si Chan Chan na nabasa ng ulan, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Doong Iri. Dali-dali niya itong pinapasok sa silid upang magpalit ng damit. Sa banyo, pinakinggan ni Chan Chan ang tunog ng ulan sa labas, at patuloy na bumalik sa kanyang isip ang eksena kung paano sinuway ni Doong Iri ang pulang ilaw at hindi pinansin ang babaeng nakasuot ng pula. Sa kalooban niya say hindi maiwasang maisip, hindi tama, may problema na naman ang mga mata ni Doong Iri. Nawalan na ng kulay si Doong Iri. Tila siya nasa isang masukal na kulay abo na lupain, ang makulay na mundo ng nakaraan. Sa sandaling ito ay nananatili na lamang ang pagiging simple at kalungkutan. Puno ng masasarap na pagkain ang hapagkainan, ngunit hindi nito ginising ang kanyang gana sa pagkain. Hindi sinasadya ang kanyang tingin ay napunta kay Chan Chan. Sa kulay abo na mundong ito, siya ang tanging kulay. Parang isang maningning na ilaw na nagniningning sa kadiliman. Si Doong Iri ay walang magawa kundi sumunod sa ritmo niya. Kumain siya, kaya kumain din siya. Tila ito lamang ang paraan upang makakonekta ng malabo sa nag-iisang kulay na natitira sa mundong ito. Ang kakaibang pag-ugaling ito ay natural na nagdulot ng pagtataka at hinala kay Chan Chan. Sa kanyang buhay na mga mata ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Bakit si Doong Iri ay kumakain din tulad niya? Marahil ay may problema din
din siya sa kanyang paningin. Pagkatapos ng pagkain, bahagyang hindi maganda ang pakiramdam ni Chan Chan. Ang sakit ng kanyang katawan ay dumating ng tahimik. Tumayo siya at pumasok sa banyo, pagkatapos ay tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang boses ay may bahagyang kahinaan at pag-aalala na mahirap itago. Kumusta lang Vien? Bigla akong nagkaroon ng regla at nabasa ako ng ulan. Medyo masakit ang tiyan ko. Gusto kong umuwi agad. Pwede mo ba akong sunduin? Nasaan ka? Susunduin kita. Nang lumabas siya ng banyo, nagkataon na nakasalubong niya si Doong I. Nagkatinginan silang dalawa at nagsimulang mag-agawan ng maruruming damit. Muling lumitaw ang sariwang pulang marka sa kanilang harapan ng walang babala. Ang nakasisilaw na pulang kulay na iyon ay kapansin-pansin sa kulay abong mundo. Ngunit tila hindi ito pinansin ni Doong I. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado na parang tahimik na lawa, walang bakas ng pagkabahala. Tahimik lamang niyang isinilid ang mga damit sa washing machine. Pagkatapos niyang magsalita, dumating si Lam Vien upang sunduin si Chan Chan. Nag-uusap silang dalawa ng pabulong. Ang paksa ay natural na umiikot sa kakaibang pag-ugali ni Doong I. Kamakailan, nag-iisip si Doong I. na magpakamatay. Si Doong I. ba ang kilala ko ang tinutukoy mo? Siguro, masyado lang akong nag-iisip pero talagang kakaiba siya, may problema siya. Si Doong I. naman sa kabilang banda, ipinagtapat din niya ang kanyang mga problema kay Kutu. Ngayon, ang mga mata ko ay tanging ang kulay ilang ni Chan Chan ang nakikita. Kumunot ang noo ni Kutu at malinaw na ipinakita ng kanyang mga mata ang pag-aalala at pagkabahala. Kinabukasan, pumunta si Doong I. sa ospital nang may pag-aalala, umaasa na matukoy ang dahilan kung bakit hindi niya makita ang mga kulay. Gayunpaman, matapos ang isang serya ng mga pagsusuri ng doktor, isang konklusyon ang ibinigay na ikinadismaya niya. Sinabi ng doktor, kung walang pinsala sa organ ang iyong mga mata ngayon, sa tingin ko ang kasalukuyang sitwasyon ay sanhi ng psikolohikal. Iminumungkahi ko na humingi ka ng psychological treatment sa isang psychiatrist. Lumabas si Doong I. sa ospital ng Tuliro, puno ng pagkalito at kawalang magawa. Natuklasan niya na ang mga mahahalagang tao sa paligid niya ay walang kulay. Lahat sila ay mga kulay abo na imahe sa kanyang mga mata. Ang mundo ay tila naging isang itim at puting larawan. Tanging ang kulay lang ni Chan Chan ang natatangi. Ngunit habang nalulunod siya sa pagkalito, isang makulay na dumadaan ang biglang umakit ng kanyang atensyon. Ang biglaang pagsabog ng kulay na iyon ay nakabigla sa kanya. Mula nang bumagsak ang mundo ni Doong I. sa isang payak na kulay abo, si Chan Chan ang naging tanging kulay sa kanyang mundo. Akala niya, ang maliwanag na kulay na ito ay isang espesyal na pagmamahal ng tadhana para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na isang panibagong nagniningning na kaluluwa ang biglang papasok sa kanyang buhay. Tulad ng isang bato na nahulog sa isang tahimik na lawa na lumikha ng ripples. Ito ang kanyang mortal na kaaway. Sa sandaling ito, siya ang naging bakas para sundan niya ang kulay. Ang paglitaw nito ondang Doong ay nagbigay kay Doong I. ng bagong pag-asa. Sa limitasyon na tanging kulay lang ang nakikita, inanyayahan niya si Toondang Doong at Chan Chan upang direktang lutasin ang misteryo. May gusto lang akong linawin. May oras ka ba? Gusto kitang imbitahan kasama si Chan Chan para magkape. CJ, sa kabilang dulo ng telepono, si Chan Chan, na nagkukunwaring si Toondang Doong, ay nagpakita ng malinaw na pagkabahala. Nagkunwari siyang tumawag kay Fuong Kan upang itago ang kanyang panloob na pagkabahala. Mahal ko, anong problema? Huwag kang mag-alala, naayos na ang problema ni Lam Vien. Kasama ko ngayon si Ife Doong. Nakita ito ni Doong I. at hindi maiwasang maalala ang mga araw ng tawanan at kaligayahan kasama si Fuong Kan. Ang kalungkutan na nakabaon ng malalim sa kanyang puso ay muling nanumbalik parang isang tsunami. Lumubog ang gabi at ang ilaw sa bar ay lalong lumabo sa mga mata ni Doong I. Umupo siya mag-isa sa bar, umiinom para kalimutan ang kalungkutan. Ikinuwento niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang mga karanasan sa araw na iyon, ngunit nagmamadali si Toondang Doong upang makipagkita kay Fuong Kan. Sinabi pa niya kay Fuong Kan na miss ka rin niya. Ngunit sa tuwing nababanggit si Fuong Kan, gusto ko ring sabihin, miss na miss din kita. Ang sakit na hindi masabi ay tumusok sa kanyang puso na parang matalim na kutsilyo. Nagbuntong hininga siya sa biro ng tadhana na nagpapahirap sa kanyang patuloy na pakikipaglaban sa pagitan ng pagkawala at pagkapanalo na parang nasa panaginip na hindi magising. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng opisina at bumaha sa bawat sulok. Sumikat din ito kay Chan Chan na nagparamdam ng mas buhay sa kanyang mga kulay. Tinitigan siya ni Doong I. at napansin na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Yun, Boss Doong, hinahanap mo ba ako ngayong weekend? Yun, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano po? Nakita ko na ang sagot, wala na akong kailangan. Kung gayon, magtatrabaho na ako. Pagkatapos ng trabaho, nilakasan niya ang kanyang loob at gusto niyang ihatid si Chan Chan pa uwi. Boss Doong, boss ko, may gagawin lang kami ni Koto malapit sa bahay ninyo, kaya ihatid na lang namin kayo. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay parang isang takot na ibon. Pagkakita pa lang sa kanya, mabilis siyang tumakbo papalayo na parang isa siyang malaki at masamang lobo. Hindi sumuko si Doong I. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyong tuklasin ang lihim ng mga kulay ni Chan Chan. Kaya tahimik niyang sinundan si Chan Chan sa siksikan na subway. Sa ingay at paggalaw ng tren, hindi sinasadya niyang nabangga si Chan Chan.
Sa mismong sandaling ito, ang kanyang mundo ay mahiwagang bumalik sa kulay, ngunit ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkalito kay Chan Chan. Inakala niya na may masamang intensyon si Doong Ifei, kaya walang pag-aalinlangan siyang itinulak ito sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala at kawalang kasiyahan, hanggang sa mabunyag ang katotohanan. Naintindihan na ng dalawa na ang lahat ay isang pagkakamali lamang. Ngunit sa mismong sandali na si Chan Chan ay nag-aalaga kay Doong Ifei, sa kanyang pagkalito ay napagkamalan niya itong si Fu Hongkan. Ang sandaling ito ay tila puno ng kalungkutan at malabong kawalang magawa na nagdagdag ng hindi maipaliwanag na komplikasyon sa masalimuot na relasyon na ito. Pagkatapos ng maikli at medyo nakakahiya na insidente sa subway kasama si Chan Chan, kinalagkad ni Doong Ifei ang kanyang bahagyang nahihiyang katawan, dahan-dahang bumalik sa opisina. Ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng kaunting pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon dahil mayroon siyang napakahalagang mensahe. Aksidenteng natuklasan niya kung paano muling makita ang mga kulay. Ang pagkakatuklas na ito ay isang magandang balita. Natagpuan ko na ang paraan upang maibalik ang aking paningin. Ngunit napakakomplikado ng pamamaraang ito. Kailangan ng intimate physical contact. Gaano ka-intimate? Yakapan. Ngunit ang katotohanan ay puno ng kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, magkaiba ang lalaki at babae. Hindi laging pwedeng kasama ni Doong Ifei si Chan Chan para sa pisikal na kontak. Ang problemang ito ay parang ulap na bumabalot sa kanilang mga puso na nagpapahirap sa kanila. Sa sandaling hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang matalas na katalinuhan ni Koto ay tila nakakita ng isang sinag ng pag-asa. Bigla niyang naisip ang isang mahalagang tao. Marahil ang taong ito ang susi upang malutas ang kasalukuyang problema. Hindi lang si Chan Chan, hindi bagi mayroon pa ring Toondang Doong. Kanina, nag-overtime ako sa trabaho at bigla kong naisip na baka malutas ko ang problema mo. Kinabukasan, napakatahimik ng hangin sa conference room. Nakatuon ang tingin ni Koto sa planong inihanda ng maingat ni Chan Chan. Matapos basahin ng mabuti, hindi niya maiwasang ipakita ang paghanga sa kanyang mga mata. Ang planong ito ay nagpakita ng hindi sinasadya ang natatanging talento at kakaibang pananaw ni Chan Chan na lubos na ikinasya ni Koto. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Koto na gamitin ang plano ni Chan Chan at sinimulan niyang kontakin si Lam Vien, umaasa na makakatulong siya sa pagtulak ng mga kaugnay na isyu. Si Lam Vien, na walang malay, ay laging itinuturing si Koto bilang isang mabuting kaibigan, kaya natural lamang na nagtiwala siya sa kaayusan ni Koto. Bukod pa rito, bago siya dumating ay hiniling niya sa abogado na suriin ng detalyado ang kontrata. Matapos kumpirmahin na walang problema, tiningnan niya lang ang nilalaman ng kontrata at saka pinirmahan ng walang pag-aalinlangan, ngunit hindi niya inaasahan. Ang kontrata ay nagtatago ng mahalagang impormasyon. Ang probisyong ito ay parang isang time bomb na maaaring magdulot ng malaking problema kay Chan Chan anumang oras. Kinausap ko si Vuong Di para direktang makipag-ugnayan kay Toondang Doong. Ang ika-4 na item sa ikalawang pahina, alinsunod sa kahilingan ng Fine Utap, ang Partido Gi ay dapat makipagtulungan kay Toondang Doong upang lumahok sa nalalapit na Spring Garden Party at suportahan ang promosyon. Mabilis na lumipas ang oras at tahimik na papalapit ang simula ng kaganapan. Sa kasamaang palad, weekend noon, kaya Gi napakasikip ng mga silid sa hotel at walang magawa ang nag-organisa kundi mag-ayos ng 2 empleyado sa isang silid. Nang nagtatakang tinanong ni Chan Chan ang tungkol sa partikular na kaayusan, 2 tao sa isang silid na saan si Toondang Doong. Si Kwandang Doong ay isang panauhin, kaya siya ay inayos na tumira sa gitnang silid kasama si Boss Doong, na isa ring suite. Nalaman ni Lam Vien ang balitang ito at agad na labis na nag-alala. Kasalanan ko dahil hindi ko binasa ng mabuti ang kontrata. Akala ko na aprobahan na ng editor at abogado. Walang nakakita ng problema sa bahagi ni Toondang Doong at hindi rin ako nag-inya. Upang maisagawa ang aktibidad, si Chan Chan ay muling nagpakita bilang si Toondang Doong at tumira sa gitnang silid kasama si Doong I. Ang puso ni Lam Vien ay puno ng pagkakasala. Pakiramdam niya na ang kanyang kapabayaan ay nagdulot ng abala kay Chan Chan, na sa sandaling ito ay nagpakita ng pambihirang pagkabukas palad at pagtitiyaga. Mahinahon niyang pinayuhan si Lam Vien na huwag sisihin ang sarili at ang lahat ay maaayos. Pagkatapos, si Chan Chan ay nagbihis bilang si Toondang Doong, bitbit ang kanyang maleta at lumabas ng silid. Nagtataka siyang luminga sa madilim na silid, mahinang kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Sa huli, wala siyang magawa kundi hawakan ang keycard at dahan-dahang pumasok sa silid. Pagpasok niya, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tainga, "Nandyan ka na." Naguluhan si Chan Chan. Bakit hindi binuksan ni Doong Ifei ang ilaw sa gabi? Ngunit sinadya ni Doong Ifei na asarin siya na sinasabing maganda ang kanyang night vision. Pagkatapos, nagmamadali niyang kinuha ang kanyang damit at tumakbo sa banyo upang magpalit. Ang eksenang ito ay nagbigay kay Chan Chan ng maraming iniisip. Malabo niyang naramdaman na ang lahat ay hindi simple. May problema sa mga mata ni Doong Ifei. Sa komplikadong mundong ito, ang landas ng tadhana ay laging puno ng sorpresa. Sino ang mag-aakala na ang 2 taong dating naghabol kay Fu Hongkan ay ngayon ay magkasama sa isang maliit na silid? 2 kaluluwa na dating nagkagusto sa iisang tao. Ngayon sa makitid na espasyong ito, paano sila magbabanggaan at maglalabas ng mga apoy? Si Chan Chan, na nagkukunwaring si Toondang Doong, ay laging may pagdududa sa kanyang puso. Ano ba talaga ang problema sa mga mata ni Doong Ifei?
Upang masuri ang pagdududang ito, maingat siyang naglagay ng maliit na patibo. Sinadya niyang magsabi ng maling impormasyon na may bahid ng pag-asa at pag-aalala sa kanyang mga mata na parang naghihintay ng pagsisimula ng isang magandang palabas. Ang pakwan na ito ay mukhang napakapula, sigurado akong napakatamis nito. Ang puting dragon fruit na ito ay mukhang napakapresko din, gusto mo bang tikman? Sa sandaling ito, walang pag-iingat si Doong Iri, mukha siyang normal, ngunit ang hangin ay may bahagyang misteryo. Mahinahon lamang niyang sinabi na hindi siya kumakain ng prutas sa gabi, hindi niya pinansin ang maliwanag na dilaw na pakwan. Gayunpaman, ang sorpresa ay nang makita niyang hawak ni Toon Dang Doong ang pakwan at kinakain. Dahan-dahan siyang lumapit at pabulong na sinabi ang kanyang obserbasyon. Sabi mo, pula ang pakwan na ito, syempre hindi dilaw. Pero sabi mo kanina, mukhang napakapula ng pakwan na ito at mukhang napakatamis, kaya bakit ka kumakain ng dilaw na pakwan? Ang dalawang maikling pagtatalo na ito ay nagdulot ng pagkalito sa loob ni Chan Chan. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay at may bakas ng pag-aalala at pagkalito sa kanyang mga mata. Sa mismong sandaling ito, iminungkahi ni Doong Ithai na bigyan siya ni Toon Dang Doong ng isang piraso ng pakwan. Biglang lumiwanag, bigla niyang napagtanto na hindi nakikita ni Doong Ithai ang mga kulay ng katotohanan. Mukhang nakikita talaga ni Doong Ithai ang kulay ng prutas sa kanyang kamay. Pagkatapos, nagmamadaling sinabi ni Chan Chan na kailangan niyang pumunta sa banyo at pagkatapos ay dali-daling umalis. Dito ako matutulog ngayong gabi, hindi na ako babalik sa aking silid. May problema sa mata ni Doong Ithai, gusto kong mas obserbahan pa para siguraduhin. Bukas ang unang pagkakataon na magsasagawa ang kumpanya ng isang malakihang live na kaganapan at ako pa ang nagplano nito, kaya hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Nanatili si Toon Dang Doong sa silid, puno ng kawalang magawa at paghihirap habang tinitingnan si Doong Ithai. Umikot siya upang kumuha ng beer. Gusto niyang gamitin ang beer upang pansamantalang pamanhid ang kanyang mga problema. Malakas siyang nagsalita, kung may problema ka, sabihin mo lang. Ginagarantiya kong tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ako muna ang iinom. Sa sandaling ito, naglaho ang isip ni Doong Ithai. Sa kanyang pagkalito, napagkamalan niya si Toon Dang Doong na si Foong Kan. Bigla kong naramdaman na kamukha mo ang isang taong kilala ko. Sino ang tingin mong kamukha ko? Si Foong Kan. Nang marinig ito ni Chan Chan, inakala niyang may natuklasan si Doong Ithai na sikreto. Kaya dali-dali siyang nagsalita para takpan ito. Pagkatapos ay sinabing gusto na niyang matulog na sinisikap tapusin ang nakakahiyang sitwasyon. Kinabukasan, sumikat ang araw sa bintana at tumama sa mukha ni Chan Chan. Maaga siyang nagising at bumalik sa kanyang silid. Matapos marinig ang ilang balita mula kay Lam Vien, nag-usap kami ni Koto kagabi. Sinabi ni Koto na pansamantalang hindi nakikita ni Doong Ithai ang mga kulay, na ito ay isang psikolohikal na problema, hindi pisikal. Psikolohikal na problema, lalo pang bumigat ang kanyang kalooban, pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang kailangang gawin at dali-daling umalis. Dumating si Chan Chan sa backstage ng kumpanya, tiningnan ang magulong dressing room, at hindi maiwasang maisip ang kasalukuyang kalagayan ng mga mata ni Doong Ithai. Hawak niya ang mga damit ni Doong Ithai, maingat na minarkahan ang mga kulay. Gayunpaman, nag-alala siya na ito ay makakaakit ng atensyon ng iba. Kaya, kinailangan niyang magsikap ng husto at gumugol ng maraming oras sa pagmamarka ng mga kulay ng damit ng lahat. Nang dumating si Doong Ithai at makita ang eksenang ito, napuno ng kagalakan ang kanyang puso, at may bakas ng damdamin sa kanyang mga mata na parang nakaramdam siya ng kaunting init sa malamig na mundong ito. Ngunit sa mismong oras ng aktibidad, nagkaroon ng aberya at muli silang naharap sa pagpapahirap mula sa direktor ng kalabang kumpanya. Tila alam ng mga direktor na ito ang isang lihim at direkta silang lumapit kay Doong Ithai at sinabi, hindi ko alam kung maaari kong abalahin si Ithai Doong na gumawa mismo ng isang lipstick ngayon para matuto ako. Sa kawalan ng pag-asa, wala nang magawa si Doong Ithai, kundi sumang-ayon, ang kanyang puso ay labis na nagulo, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa ganitong biglaang sitwasyon, naisip ni Doong Ithai si Chan Chan, kaya tinawagan niya si Koto at inutusan itong hanapin si Chan Chan, umaasa na matutulungan siya nitong malagpasan ang problemang ito. Paumanhin, abala lang, nasaan po si Chan Chan. Hindi makakita ng kulay si Doong Ithai, at para harapin ang kalabang kumpanya, wala na siyang ibang magawa kundi humingi ng tulong kay Koto. Agad na hinahanap ni Koto si Chan Chan, ngunit nagpalit na si Chan Chan bilang si Toon Dang Doong. Nang makita niya ang kasalukuyang sitwasyon, mabilis niyang kinindatan si Lam Vien na nangangahulugang makipagtulungan ito. Kuya, medyo pagod na ako, pwede ba tayong magpahinga muna? Sige, magpahinga muna tayo, mamaya na ulit tayo magpatuloy, salamat sa iyo. Ngunit sa parehong oras, isang salungatan ang malapit nang mangyari sa kabilang panig. Ang direktor ng paaralan ay naglagay ng isang espiya upang alamin ang mahirap na sitwasyon ni Doong Ithai. Sigurado ka bang may problema sa mata ni Doong Ithai? Sigurado ako. Narinig ko mismo kay Koto at kinumpirma ko pa sa assistant ni Doong Ithai. Ang intensyon ay gamitin ang pagkakataong ito upang sirain ang imahe ng kumpanya ni Doong Ithai. Para pahirapan si Doong Ithai,
nagbigay sila ng maraming tanong na may kaugnayan sa kulay at hugis ng kilay. Sinasadya nilang ipahiya si Doong Ihi, ngunit matalinong tinanggihan ng assistant ang bawat isa. Ang kulay ng kilay ng kapatid ay kailangan na akma sa makeup. Sino ba ang pipili muna ng kulay ng kilay, hindi ba? Sige, pumunta muna tayo at pumili ng makeup. Hindi sumuko ang kalaban at hiniling kay Doong Ihi na lagyan ng makeup ang modelo sa mismong lugar upang patunayan kung may problema talaga ang kanyang mga mata. Nang ihain ang kahilingang ito, nagulat ang lahat ng naroroon na bisita. Nagduda ang lahat sa kondisyon ng mata ni Doong Ihi ng Fine Beauty. Hindi makita ang kulay, ibig sabihin ay colorblind. Tama, colorblind. Colorblind ka ba? Hindi ko inaasahan na ang pinuno ng research and development ng Fine Beauty ay colorblind. Mapagkakatiwalaan pa ba ang mga produkto ng Fine Beauty? Direktang magla-livestream si Mansman para sa inyo. Sa totoo lang, napakasimple lang. Basta lagyan lang ni Boss Doong ng makeup ang isang tao sa harap ng lahat. Natural na mawawala ang pagdududa ng lahat sa Fine Beauty. Sa mismong mahalagang sandali, dumating si Chan Chan na may dalang kulay na parang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang paglitaw ay nagpuno muli ng kulay sa mundo ni Doong Ihi. Kusa siyang nagboluntaryo na maging modelo para kay Doong Ihi para lagyan siya nito ng makeup. Ito ang special gift box ng Fine Beauty Cosmetics na inilabas para sa event na ito. Sa simula pa lang, inayos na namin ang segment na ito sa kaganapang ito. Ipinakita ni Ihi Doong sa lahat kung paano nagme-makeup at nagbibihis ang mga sinaunang babae. Salamat, Ihi Doong. Hawak ni Doong Ihi ang powder puff at brush na parang bumalik sa pamilyar na lugar. Ang kanyang mga galaw ay makinis at kumpiyansa. Sa ilang sandali, isang perpektong makeup ang ipinakita sa harap ng lahat. Nagulat ang mga bisita at nawala ang lahat ng pagdududa sa kanilang puso. Nagtatakang tinanong ni Doong Ihi si Chan Chan kung kailan niya nalaman na hindi siya nakakakita ng mga kulay. Ngumiti si Chan Chan ngunit hindi sumagot. Sinabi lang niya sa kanya na nang nasa bahay siya ni Doong Ihi noon, natuklasan niyang may problema sa mga mata ni Doong Ihi. Nagulat dito si Doong Ihi at napagtanto rin niya kung gaano ka-espesyal si Chan Chan para sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Doong Ihi na nakikita lang niya ang kulay ni Toondang Doong at Chan Chan. Nang marinig ni Chan Chan ang pangalan ni Toondang Doong, pinutol niya ito. Nabalitaan kong nagpa-check up ka na sa doktor. Nahanap na ba ng doktor ang paraan para gamutin ang iyong mga mata? Natagpuan ko na ang paraan para bumalik ang paningin ko. Hindi niya inaasahan na ang solusyon ay ang intimate contact. Kaya't dinala ni Chan Chan si Doong Ihi sa isang liblib na sulok at niyakap siya. Sa sandaling ito, bumalik ang makulay na mundo ni Doong Ihi. Ngunit nang maghiwalay sila, bumalik sa orihinal nitong maputlang estado ang mundo ni Doong Ihi. Sa mismong sandali na nawawalan ng pag-asa ang dalawa, biglang nagkaroon ng ideya si Chan Chan. Naisip niya ang isang paraan upang maibalik ang mga kulay ni Doong Ihi sa normal. Sa pagbabalik ng mga kulay, sa wakas ay nabawi ni Doong Ihi ang kanyang visual na kalayaan. Gumaling na ba talaga ang kanyang mga mata? Ngunit nang malaman ni Chan Chan na gumaling na ang mga mata ni Doong Ihi, bigla siyang kinabahan. Dali-dali siyang nagpaalam kay Doong Ihi at umalis ng mag-isa. Tinitigan ni Doong Ihi ang papalayo nitong anino. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at pasasalamat. Hindi niya alam na si Chan Chan ay isang babae na may espesyal na kakayahan. Ang kanyang paglitaw ay hindi lamang nagbago ng kapalaran ni Doong Ihi, kundi tahimik ding umantig sa kanyang puso. Lumubog ang gabi at unti-unting lumiwanag ang mga ilaw. Isang maingat na inihandang palabas ay malapit nang magsimula. Upang matiyak na maayos ang lahat, nag-aalala si Kotu, sabik na naghahanap ng anino ni Toondang Doong. Pumasok siya sa backstage. Sa wakas ay huminto sa harap ng pinto ng silid ni Toondang Doong. Kumatok ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Toondang Doong, tapos ka na bang magbihis? Kailangan mo ba ng tulong? Biglang sumulpot sa kanyang isip ang isang ideya na sinisikap na lumikha ng ilusyon na nasa silid si Toondang Doong. Ngunit tila laging gusto ng tadhana na maglaro at sa kanyang abalang sandali ay hindi sinasadya niyang naglabas ng maling tunog. Ang ganda talaga ng damit na ito, ang ganda ng suot. Ang silid ay nagulo at sa harap ng patuloy na pagtatanong ni Kotu, wala nang magawa si Chan Chan kundi tiisin ito, ginagamit ang dahilan ng pagkabahala ni Toondang Doong upang takpan ito. Pagkatapos, nagpatuloy ang palabas. Sa lugar ng kaganapan, pinagmamasdan ni Doong Ihi si Chan Chan na nagdidirekta. Ngunit hindi inaasahan, nang tumama ang ilaw sa entablado, biglang nawala si Chan Chan nang walang bakas. Pagkatapos, nagpakita siya bilang si Toondang Doong sa isang napakagandang paraan na nagdulot ng patuloy na hiyawan mula sa madla. Ngunit sa mismong sandaling ito, nagmamadaling dumating ang assistant upang ipaalam ang pagkawala ni Chan Chan. Lalo itong nagpalito kay Doong Ihi. Nagpapatuloy pa rin ang palabas, ngunit wala sa isip ni Doong Ihi na mag-enjoy. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa pagkawala ni Chan Chan. Ngunit sa sandaling ito, nalaman niya mula sa katulong na kasama niya na lumitaw na si Chan Chan. Ngunit nawala naman si Toondang Doong sa entablado. Sa huli, sa pagtatapos ng huling kanta, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong. Nakita niyo na ba si Chan Chan at Toondang Doong ng sabay? Sabay, parang hindi totoo. Si Chan Chan at Toondang Doong ay laging isa ang lumilitaw at ang isa naman ay naglalaho.
Hinanap ni Dick si Chow si Chan Chan upang itanong ang lokasyon ni Toon Dang Duong. Sep Chow, ano ang hinahanap mo? Nasaan si Toon Dang Duong? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Pagkatapos ng palabas, hindi na nakita si Toon Dang Duong. Iyon. Umuwi na si Toon Dang Duong sa kanyang silid. Nagmamadaling bumalik si Duong Ihi sa hotel, ngunit natuklasan niyang walang tao sa silid ni Toon Dang Duong. Hinanap ni Kotu si Lam Vien, sinisikap na makakuha ng bakas mula sa kanya. Matapos ang ilang pagliko at pagbaluktot, sa wakas ay natuklasan nila na si Chan Chan at Toon Dang Duong ay tila may mahiwagang koneksyon. Sa iisang oras, isa lang sa dalawa ang maaaring lumitaw, na parang sila ay nakatali ng isang di nakikitang puwersa. Ang nakakagulat na pagkakatuklas na ito ay nagtulak sa tatlo na pagdudahan si Chan Chan. Nagsimula silang maghinala, may kinalaman ba sa kanya ang hindi pagkakita ni Duong Ihi ng kulay? Kaya hinarap ni Duong Ihi si Chan Chan, na umiiwas at nagtatago. Ngunit nagkunwari pa rin si Chan Chan, na wala siyang alam, at sinabing wala siyang alam tungkol kay Toon Dang Duong. Nakita ito ni Duong Ihi at hindi na nagpaligoy-ligoy pa, direkta niyang sinabi ang kanyang hula. Bakit ikaw at si Toon Dang Duong ay laging isa lang ang lumilitaw, habang ang isa naman ay nawawala, na para bang iisang katawan lang kayong dalawa? Sa harap ng paratang ni Duong Ihi, kumirot ang puso ni Chan Chan, ngunit mabilis siyang kumalma at nagmungkahi na dalhin si Duong Ihi upang makipagkita kay Toon Dang Duong, upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Pumunta ang dalawa sa hotel at dinyang ni Chan Chan ang pamilyar na numero. Hindi niya inaasahan na biglang lumitaw ang nasa kabilang linya. Sep Duong, Sep Duong, Sep Duong, sandali lang, katatapos ko lang kumain, pupunta na ako dyan agad. Ngunit sa mismong sandaling ito, dahil sa sobrang pagod at gutom, umabot na sa sukdulan ang katawan ni Chan Chan at nawalan siya ng malay. Mabilis si Duong Isay na umalalay sa kanya na may pinaghalong pagdududa at pag-aalala sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong hindi inaasahang pagbabago ang susunod na mangyayari sa palaisipan ng kulay, pagkakakilanlan at mga sikreto. Ang biglaang pagbabagong ito ay agad na nagpatapon sa lahat ng pagdududa ni Duong I at binuhat niya si Chan Chan pauwi sa bahay pahingahan. Tiningnan ni Duong Ifi ang mahinang si Chan Chan at sa kanyang puso, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala at sinabing hindi na niya kailangang alalahanin ang mga gawain ni Toon Dang Duong. Pagkatapos sabihin iyon, tahimik siyang umikot at umalis upang ayusin ang ilang bagay. Ngunit hindi niya inasahan, lahat ng ito ay isang maingat na planong palabas ni Lam Vien. Natuklasan na ang tinatawag na Toon Dang Duong na lumitaw sa bahay pahingahan ay gawa-gawa lamang ni Lam Vien. Sa pamamagitan ng peking Toon Dang Duong na ito, matagumpay niyang naloko si Duong I. Ngunit alam ni Lam Vien na may espesyal na pagmamahal si Duong I para kina Chan Chan at Toon Dang Duong. Nang malaman ito ni Chan Chan, lihim siyang nagpasya na magpanggap bilang Toon Dang Duong upang wakasan ang lahat. Pagkalabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Duong I. Hello, Duong, nasaan ka? Hindi ko kayo mahanap ni Chan Chan, kaya bumalik ako sa kwarto para hanapin ka. Nagmamadaling bumalik si Duong I sa kwarto at natuklasan na si Toon Dang Duong ay nag-impact. Nag-impact ka na ba ng maaga? Mayroon akong gagawin bukas ng umaga, kaya kailangan kong bumalik ngayong gabi. Salamat, Duong, sa iyong pag-aalala sa panahong ito. Sana magkita tayo muli sa hinaharap. Sa sandaling ito, naamoy ni Duong Ifi ang mahinang amoy ng orange juice sa hangin. Agad itong kinabahan kay Toon Dang Duong. Nagmamadaling bumalik si Toon Dang Duong sa kwarto at ipinaalam ito kay Lam Vien. Hindi mo alam kung gaano katakot si Duong I. Naamoy pa niya ang amoy ng orange juice sa akin. Kung nanatili pa ako ng kaunti, tiyak na mabubunyag ako. Ngunit nang hawakan niya ang pulseras, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi nagpakita ng reaksyon ang pulseras, nag-upgrade ang system. Sa kawalan ng pag-asa, wala siyang nagawa kundi paandarin ang sasakyan ni Lam Vien at umalis muna. Ngunit tila laging niloloko ng tadhana ang tao. Nang akmang paandarin niya ang sasakyan at umalis, nakita niya muli ang taong ayaw na ayaw niyang makita. Muling lumitaw si Duong Ihi sa kanyang harapan. Salamat sa pagpapaangkas mo sa akin, sinabi niya habang nakatayo sa harap ng kotse. Maaari ba akong tumanggi? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi kong napaka-formal mo. Habang nagmamaneho, muling tumawag si Lam Vien. Malakas ang ulan, hindi ako mapakali kung mag-isa ka lang na nagmamaneho. O, marahil ay hindi siya nag-iisa. Nasa loob din ng kotse si Duong Ifi. Si Duong Ifi ay kasama mo sa iisang kotse. Huwag kang mag-alala, ako at si Duong Ifi ay magpapasya ayon sa sitwasyon. Sunod-sunod na tumawag din si Vuong Di ng kumpanya. Nakita ni Duong Isay na sunod-sunod ang tawag ni Toon Dang Duong. Hindi niya napigilang sagutin ang telepono. Vuong Di, ako si Duong Ihay, hindi ito oras ng trabaho. Patuloy na tumatanggi ang kabilang panig na sagutin ang telepono. Bakit ka patuloy na tumatawag? Mukha itong spam call. Duong, bakit ikaw? Dahil sa pagbabago ng panahon, kailangan naming suriin at ihatid ang mga item ng maaga. Hawak ni Chan Chan ang listahan at mga resibo. Pagkatapos, muling tumawag si Vuong Di. Nagpakomplikado ito ng sitwasyon. Hello Vuong Di, ako si Toon Dang Duong. Nagmamaneho ako ngayon. Hindi ako makasagot ng telepono. Hanapin mo si Lam Vien. Ipapaalam niya sa iyo ang lahat. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay pauwi. Dahil sa masamang panahon, nagpa siya silang magsalitan sa pagmamaneho. Sa biglaang pagkidlat, napansin ni Toon Dang Duong
sa rearview mirror na nagulat siyang naging si Chan Chan ang kanyang mukha. Nagkatinginan sila at natakot si Doong Ify sa biglaang pagbabago ng ekspresyon. Dali-dali niyang ipinarada ang kotse sa gilid upang maibsan ang pag-aalala ni Doong I. Sumigaw si Toondang Doong, nagbago na naman ang mukha mo. Mukha mo, Doong Issei Baokotu. Nagsimula silang magkasundo, nakaisip si Toondang Doong ng ideya. Ginamit niya ang 4-color vision ni Doong Ify bilang dahilan, nagsinungaling na mayroon ding genetic na sakit ang kanyang tiyahin. Kaya napilitan niyang itago ang insidenteng ito. Ngunit nang isipin ni Toondang Doong na doon na magtatapos ang lahat, dahan-dahang sinabi ni Doong Ify ang nasa kanyang isip. Hindi ko alam kung bakit, sa tuwing nakikita kita, lagi kong naiisip si Chan Chan, at pakiramdam ko pa nga ay isa kayo. Sinadya kong sumakay sa iisang kotse para malaman kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Kinabukasan, pagdating ni Doong Ify sa opisina, nakasanayan na ng kanyang mga mata ang tumingin sa pamilyar na lugar ni Chan Chan, ngunit wala siyang nakita kundi bakanting espasyo. Nasaan si Chan Chan? Nagbakasyon po si Chan Chan. Pagbalik ni Doong Ify sa opisina, lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang puso. Habang iniisip niya ito, lalo niyang naramdaman na may kakaiba sa maraming detalye noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kotu na magdala ng HeSIM phone para subukan, at nagulat siyang matuklasan na ang isang mobile phone ay maaaring gumamit ng 2 numero. Dahil sa pagtuklas na ito, nagsimula siyang magduda sa pag-ugali ni Toondang Doong noong nakaraang gabi. Pagtapos niyan, nilapitan ni Doong Ify si Voong Di, tinanong kung sino ang tinawagan niya kagabi. Hinahanap ko si Chan Chan. Sinabi ni Chan Chan na hiniram niya ang telepono ni Toondang Doong, at dahil sa takot na mapagalitan ng amo, hiniling niya sa akin na panatilihing lihim ito. Paanong posible na sina Toondang Doong at Chan Chan ay gumagamit ng iisang cellphone? Pinagsama ang pahayag ni Voong Di, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Hindi inaasahan ni Doong Issei na sina Toondang Doong at Chan Chan ay gumagamit ng iisang telepono. Ang pagtuklas na ito ay nagpalito sa lahat. Gayunpaman, sina Toondang Doong at Chan Chan ay lumitaw sa rest house noong gabi. Muling umabot sa sukdulan ang pagdududa ni Doong I. Hindi sabay na lumabas sina Toondang Doong at Chan Chan, tila lang sabay silang lumabas. Ang Chan Chan sa tabi ko ay totoo, ang Toondang Doong sa kwarto ay malamang na peke. Sa sandaling ito, tila tahimik na nagbago ang plot ng buong dula, na orihinal na isang mainit na romance film, unti-unting naging isang suspense drama na nagpatindig balahibo sa sinuman. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, direktang pinuntahan ni Doong Ify ang bahay ni Chan Chan. Nang makita ito, mabilis na inilabas ni Tutanle si Doong Ify upang maiwasan ang lahat na mabunyag. Nakita ni Doong Issei na nagpapaliban lamang siya at diretsong nagtanong, "Wag na po kayong magpaliban pa. Saan po ba talaga si Chan Chan?" Ngunit itinanggi ito ni Tutanle. Sinabing si Chan Chan ay empleyado lamang ni Doong Ie at pinagdudahan pa ang mata ni Doong I. Habang sila ay nasa isang pagkakalito at tensyonado ang kapaligiran, biglang lumitaw si Chan Chan sa harap ni Doong Ie. Kasunod si Toondang Doong. "Ako si Chan Chan, totoo." "Toondang Doong, ako si Toondang Doong, totoo rin." Sa sandaling ito, lubos nang nalilito si Doong Ie at biglang inatake ng hirap sa paghinga si Toondang Doong na may malubhang sakit. Pagtapos, sumuka ng sirop. Toondang Doong, agad na tumawag ng emergency si Chan Chan nang makita ito. Nang umalis ang ambulansya, umuwi si Doong Ie at nakatanggap ng balita mula kay Chan Chan, pumanaw na si Toondang Doong. Naramdaman ni Doong Ie ang matinding pagsisisi. Naisip niya na ang kanyang pagpipilit ang nagtulak kay Toondang Doong na makipagkita sa kanya kahit may sakit, at iyon ang hindi sinasadyang naging sanhi ng pagkamatay ni Toondang Doong. Naalala ang maraming kakaibang pangyayari kamakailan na puno ng kasalanan at pagsisisi ang kanyang puso. Sa gitna ng kanyang matinding pagsisisi, bigla niyang napansin na may kakaiba sa mansa ng dugo sa damit ni Toondang Doong. Isa lang ang pwedeng sumama, umuwi ka muna. Tatawagan kita kung may kailangan ako." Sa tahimik na sandaling iyon, walang sinuman ang nag-akala na si Toondang Doong, na tila nawala ng malay sa ambulansya, ay dahan-dahang nagising. Hindi na rin kayang magpatuloy sa pag-arte ng iba. Ito ay isang maingat na inihandang dula, at si Toondang Doong ay isa lamang sa mga aktor. Ang mas nakakagulat pa ay hindi iisang tao lang ang gumanap sa dulang ito. Lahat ng nasa ambulansya ay sangkot, at magkasama nilang hinabi ang komplikado at nakalilitong web na ito ng mga tao. Nakakunot noo si Tutanle nang makita ito. Sinabihan lang ni Chan Chan ang kanyang kapatid, hindi na maulit ito. Medyo magalang ka lang naman, sino ba ang gusto pang maulit ito? Patuloy na kinukulit ni Doong Ie si Toondang Doong na parang baliw, at wala na akong magawa kundi patayin si Toondang Doong. Nagpakita si Chan Chan ng kawalan ng pag-asa, at mahinang sinabi ang dahilan na siya pala ay napilitan ding gumawa ng masamang solusyon na ito. Pagkatapos, mahusay niyang pinatakbo ang filter sa kanyang kamay, at si Toondang Doong ay magically naging si Lam Vien. Sa sandaling ito, sabay na lumitaw si
sina Toon Tang Duong at Chan Chan na tila nagkakasalubong ang oras at espasyo na nagdulot ng pagkalito sa iba. Nagsimula ang lahat ng handa nang pumasok si Duong Ify sa bahay at inaasahan ni Toon Tang Duong na matatapos ang pag-upgrade ng system. Ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng mensahe mula kay Tutanle na nagpapaalam sa kanya na papunta si Duong Ify sa kanyang bahay. Nataranta si Toon Tang Duong at habang hindi niya alam ang gagawin, ipinaalam ng filter na kumpleto na ang proseso ng pag-upgrade. Agad siyang bumalik sa pagiging Chan Chan. Pagkatapos bumalik sa normal, balak ni Chan Chan na umuwi at harapin si Duong Ify. Ngunit hinarang siya ni Lam Vien na nagmungkahi na subukan muna ang bagong feature ng filter. Ang pagsubok na ito ay talagang nakamamangha. Kayang baguhin ng filter ang larawan ng ibang tao para maging larawan ng gumagamit. Ipinakita ang tatlo na larawan, naging ako na ikaw, ang cool. Bagaman pansamantalang nalutas ng mahiwagang function na ito ang kasalukuyang panganib, ang ganoong mababang antas na taktika ay tiyak na magdudulot ng pagdududa kay Duong Ify na malalim mag-isip. Si Duong Ify sa kabilang panig ay nakaranas din ng kakaibang pangyayari. Hindi sinasadya niyang nakita ang mansa ng sili sa kanyang damit. Dahil sa kanyang 4 color vision, naramdaman niya na tila may hawak na sikreto ang dugo na ito. Hindi, pakinggan mo ako, dugo ba talaga ito ni Toon Tang Duong? Nako, anong ibig mong sabihin? Iba ang kulay ng dugong ito sa totoong dugo. Balikan natin ang mga kakaibang pangyayari sa nakalipas na 6 na buwan. Si Tudyu ay namatay. Nawala ang pagkatao ni Fuong Kan. Si Toon Tang Duong ay tumawa ng malakas at biglang namatay. Sa loob ng kalahating taon, napakataas ng sansa na makatagpo ka ng mga hindi pangkaraniwang pagkamatay. Nagpa siya si Duong Ify na pumunta sa laboratorio para alamin. Pagkatapos ng profesional na pagsusuri, hindi ito dugo, kundi artipisyal na dugo na ginagamit sa paggawa ng pelikula. Pakiramdam niya ay hindi simple ang lahat. Pagkatapos ay naisip niya si Fuong Kan, ang kasintahan ni Toon Tang Duong, at sinubukan niyang humanap ng pahiwatig mula sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang balita tungkol kay Fuong Kan ay parang isang bato na lumubog sa dagat, walang bakas. Hindi sinasadya, lalo lamang nitong nilito si Duong Ify. Sa kawalan ng pag-asa, wala siyang nagawa kundi humingi ng tulong sa pinakapinagkakatiwalaang pulis. Toon Tang Duong, buo sa buong, panalo sa tagumpay, at Duong sa panahon ng Tang, tama ba? Ngunit ang nakakagulat ay sa napakaraming datos sa seguridad, walang makitang impormasyon tungkol kay Toon Tang Duong. Tila hindi kailanman umiral ang taong ito sa mundong ito. Kinabukasan, tinawagan ni Duong Ify si Chan Chan, at ang kanyang boses ay puno ng hindi matatawarang determinasyon. Sumpa na kailangan niyang alamin ang ugat ng problema, tuklasin ang katotohanan sa likod ni Toon Tang Duong. Napilitan si Chan Chan na sabihin na buhay pa ang lola ni Toon Tang Duong. Nang marinig ito ni Duong Ify, agad siyang pumunta sa maliit na komunidad, hinanap ang tirahan ng lola ni Toon Tang Duong, at sinubukang tuklasin ang misteryo mula sa matandang babae. Ikaw ba si Little Duong? Sabi ni Chan Chan, darating ka. Sa sandaling ito, puno ng pagdududa at pag-asa ang kanyang puso. Hindi niya alam kung anong sagot ang matatanggap niya. Determinado si Duong Ify na malaman ang katotohanan sa likod ni Toon Tang Duong, at desidido siyang alamin ang buong istorya. Inihatid niya si Duong Ify sa bahay ng lola ni Toon Tang Duong. Pagpasok niya, ang mga mata ni Duong Ify ay parang sulo, maingat na tiningnan ang lahat sa paligid. Pagkatapos kumpirmahing hindi ito prop sa pelikula, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda at marahang nagsimulang makipag-usap tungkol kay Toon Tang Duong. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pagtatanong, ngunit may halong matinding kalungkutan sa pagpanaw ni Toon Tang Duong. Ang paghingi ng tawad ay tila isang anino sa kanyang puso na nagpabigat sa kanyang kalooban. Ang pagkamatay ni Toon Tang Duong ay direktang may kinalaman sa iyo. Kung hindi mo ipinilit na makita siya, hindi siya magiging stressed, nahahantong sa takot subok cardiomyopathy. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan, bata. Destiny ito, walang kinalaman sa iyo. Napakakakaiba ng sagot ng lola, at naramdaman din ni Duong Ify na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Sa mismong sandaling ito, bumaba rin si Kutu. Nakasalubong niya ang kanyang kapitbahay sa ibaba, at sinamantala niyang magtanong tungkol sa sitwasyon ni Toon Tang Duong. Hindi niya inaasahan na lalo lang siyang nalito sa balitang natanggap niya mula sa kapitbahay. Mukhang nagkamali ako. Sasabihin ko sa iyo, sa buong gusaling ito, walang sinumang Toan ang apelyido. Sa kabilang banda, biglang nakatulog si Duong Ify habang kausap ang lola. May problema pa rin ngayon, okay lang. Halika, dadalhin kita sa doktor ngayon. Hindi na po kailangan, lola. Halika na, dahan-dahan lang po. Okay lang po, lola. Pagkakita nito, sandaling nagpakita ng takot ang mukha ng matanda, ngunit mabilis itong bumalik sa kalmado. Dahan-dahan niyang inalalayan si Duong Ify pababa ng hagdan. Natumba si Duong Ify at muntik nang mahulog sa lupa. Ang hindi inaasahang eksena na ito ay nagpabahala sa lahat ng naroroon. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay mabilis na inalalayan ng matanda si Duong Ify na may mga kasanayan na hindi katulad ng sa isang matanda. Dahil dito, hindi maiwasan ng lahat na maghinala na ang matandang babae na ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura.
dumating si Doong Ife sa klinika ng mata ng ospital. Nagbigay ang doktor ng propesyonal na diagnosis at natuklasan na ang sanhi ng karamdaman ni Doong Ife ay hindi pisyolohikal, kundi maaaring psikolohikal. Pagkatapos ay tinanong niya ang kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Doong Ife. Isang kaibigan ko ang biglang namatay sa harapan ko at wala akong nagawa kundi tingnan lamang. Nakaranas ako ng matinding trauma. Pagkatapos, inuwi ng matanda si Doong Ife na bulag na. Pagpasok pa lang nila sa bahay, naramdaman ng matanda na nakauwi na siya at pamilyar na kinalagan ang kanyang sinturon at nagbuhos ng tubig. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng natural na kagaanan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik din si Kotu. Nang makita ang eksena, bahagyang kumunot ang kanyang noo, na may pagdududa sa kanyang mga mata. Lola, talagang ginulo ka namin ngayon. Kotu, pakidala na po si Lola pauwi. Hindi na po kailangan, Lola. Kaibigan po namin si Toondang Doong at pumanaw na po siya. Kailangan po naming alagaan kayo. Ngunit pagkaalis nila, isang milagro ang nangyari agad na lumiwanag ang mga mata ni Doong I. Hindi pala siya bulag, nagpanggap lang siya. Sa sandaling ito, lalo pang naguluhan si Doong I. Sinimulan niyang hulaan, malakas siya at hindi mukhang matanda. Unang beses niyang pumunta sa bahay ko, ngunit alam niya ang password ng fingerprint na gitnang daliri at alam niya kung aling peres ng tsinelas ang aking. Ang matandang babae na ito ay marahil ay may malalim na koneksyon kay Chan Chan. Pag-iisip nito, agad niyang dinyal ang numero ni Chan Chan nang walang pag-aalinlangan. Nagpanggap si Chan Chan bilang si Lola Toondang Doong. Sa sandaling ito, nakaupo ako sa kotse ni Kotu, kaya direkta kong ibinaba ang telepono. Pagbalik ni Chan Chan sa bahay, nakita niya ang missed call mula kay Doong Ifi sa kanyang telepono. Matapos mag-alinlangan sandali, tinawagan niya ito pabalik. Sa sandaling konektado ang telepono, tila alam ni Doong Ifi kung ano ang sasabihin niya na sinasabi ang mga salitang nakakalito sa iba. Bakit ka napakabuti sa akin na tinutulungan ako ng paulit-ulit? Magkaibigan tayo sa universidad at magkasama sa parehong kumpanya. Naguguluhang sinabi ni Chan Chan sa kabilang linya na may pagdududa sa kanyang puso. Ang misteryosong pangyayari na bumabalot kay Toondang Doong ay parang isang komplikadong lambat na mahigpit na pumalibot sa kanila. Matapos magpanggap na walang alam si Doong Ihi, pumasok si Chan Chan sa opisina at mayroong hindi pangkaraniwang tensyonadong kapaligiran. Ang balita na nagbakasyon si Doong Ihi ay mabilis na kumalat tulad ng mga alon na tahimik na kumakalat sa mga kasamahan. Puno ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa ang mukha ng lahat na parang humaharap sa isang hindi nakikitang bagyo, hindi alam kung paano haharapin ang paparating na kalamidad. Ang loob ni Chan Chan ay labis na naapektuhan ng tensyonadong kapaligirang ito. Isang hindi maipaliwanag na pagkalungkot ang tahimik na bumabalot sa kanyang puso. Habang nalulunod siya sa pagkalungkot na hindi niya matakasan, biglang tumunog ang telepono. Tumatawag si Doong Ife. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay parang malayo ngunit malapit. Dahan-dahan siyang nagbigay ng isang nakakagulat na balita. Sinabi ng doktor na problema sa pag-iisip kaya kailangang gamutin mula sa psikolohikal na pananaw. Pinayuhan ako ng doktor na mas makipag-ugnayan sa iyo para matulungan mo akong ilabas ang aking emosyon at maibalik ang aking paningin. Nalungkot si Chan Chan at sinabi, hindi naman masyadong abala ang marketing department ngayon, kaya magbabakasyon ako at pupunta sa iyo kaagad. Sarili niya ang nagbigay ng payo ng doktor na mas gugulin ang oras sa lola ni Toondang Doong. Nang sumang-ayon si Chan Chan, biglang may kakaibang sinabi si Doong Iye, mabait ka talaga. Bakit kakaiba ang pagsasalita ni Doong Iye? Dahil babulag siya, nagbago na rin ang kanyang personalidad. Sa loob ng bahay, narinig ni Doong Iye ang yabag ni Chan Chan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang salamin, isinuot ang sunglasses, sadyang pinabagal ang kanyang mga galaw at tamad na naglakad patungo sa pinto. Pagkabukas ng pinto, nang magkatitigan sina Chan Chan at Doong Ihi, agad siyang nagmamadaling nagreklamo, bakit hindi ka man lang nagtanong bago mo buksan ang pinto at bukas pa ang gate? Hindi ka ba natatakot na may masamang tao na pumasok sa bahay? Medyo mabagal akong kumilos, natatakot akong mainip ka sa paghihintay. Sunod-sunod silang pumasok sa kwarto at hindi sinasadya, napansin ni Chan Chan ang mga nakakalat na sapatos sa sahig at ang natapong baso ng tubig sa mesa. Ang mga banayad na bakas na ito ay lalong nagpatunay sa paniniwala ni Chan Chan na bulag si Doong I. Sa sandaling ito, isang pahayag ni Lola Toan ang bumulabog. Agad na nakuha ang atensyon ni Doong I. Hindi na kailangan maging formal. Kaya ko ang sarili ko na nagpatindi ng kanyang pagdududa. Sa harap ng biglaang pagbabagong ito, mahusay na ginamit ni Chan Chan ang sakit ni Lola Toan bilang dahilan at matalinong tinakpan ang nakaraan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang usapan. Nang pinag-uusapan kung paano tutulungan si Doong Ifi sa kanyang paggaling, nagmungkahi si Doong Ifi ng isang matapang na ideya gamitin ang desensitization method sa totoong buhay. Sa pamamagitan ng muling paggawa ng eksena at muling pagsasabuhay ng kwento sa likod ng pagkamatay ni Toondang Doong. Habang kinakausap ko si Doong Iri, dumating si Toondang Doong. Dahil sa pag-aalala sa kanyang pananaliksik, hindi maganda ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Habang nag-uusap, bigla niyang nalaman na natanggap na niya ang pondo para sa pananaliksik na matagal na niyang inaasam.
Dahil sa labis na kagalakan, patuloy siyang tumatawa na naging sanhi ng biglaang paglitaw ng Takotsubo cardiomyopathy. Toondang Doong. Matapos muling likhain ang eksena, palaging nararamdaman ni Doong Issei na may kakaiba. Sinabi niya na si Toondang Doong ay nasa malayo at pagkatapos ay nang umatras si Lola Toon ng ilang hakbang. Nakalimutan ni Lam Vien na kung masyado siyang malayo sa pulseras, babalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Sa mismong sandaling akmang lilingon si Doong Ie, mabilis na nag-transform si Lam Vien, pinipigilan ang katotohanan na mabunyag. Sa puntong ito, upang malaman ang katotohanan, nagsimulang magpakitang gila si Doong Ie sa harap ng dalawa, ako ang may kasalanan sa lahat, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Gayunpaman, nakalimutan ni na Chan Chan at Lam Vien ang detalye na kapag masyado silang malayo, babalik sila sa kanilang orihinal na anyo. Pagbalik ni Chan Chan na may dalang tubig, muling naging si Lola Toon si Lam Vien. Ang eksenang ito ay lalong nagpalito kay Doong Ie. Naalala niya ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari na naganap dati, at sa huli, hindi niya napigilang tanungin si Lola Toon, sino ka ba talaga? Pagkatapos noon, hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin sa loob. Bumuhos ito tulad ng baha. Lumabas, umalis ka sa bahay ko, Doong Ie, umalis ka. Sa medyo madilim na kalsada, ang dalawang taong pinalayas ni Doong Ie ay naglalakad ng medyo magulo na may pagkalito at pagkabigla sa kanilang mga mata. Nalilito pa rin sila sa reaksyon ni Doong Ie at hindi nila alam na nakita na ni Doong Ie ang katotohanan. O, umuwi ka na muna, ganito siya at hindi ako mapakali. Ang buhay na mga mata ni Chan Chan ay nagpapakita ng pag-aalala. Palagi siyang nag-aalala kay Doong Ie at balak niyang bumalik upang bisitahin siya. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay sinabi kay Lam Vien ang kanyang plano. Kung sasabihin ko kay Doong Ie ang totoo, na hindi kailanman umiral si Toondang Doong at ang kanyang pagkamatay ay isa lamang dula, gagaling kaya siya. Naalala ni Lam Vien ang mga nakaraang pagkakataon na naging sina Tudyu at Fuongkan si Chan Chan, kaya kumunot ang kanyang noo. Ang mga anino ng nakaraan ay tila bumalik sa kanyang harapan, na nagdulot ng pagkabalisa sa kanyang kalooban. Ngunit nag-aalala si Chan Chan para sa kalusugan ni Doong Ie, isang pag-aalala na hindi maipaliwanag sa mga salita. Hanggang gabi magagamot ang mata ni Doong Ie, kahit ano ay gagawin ko. Pagkatapos nito, ang mga salita ni Lam Vien ay muling nagpalubog kay Chan Chan sa malalim na pag-iisip. Kung malalaman ni Doong Issei na peke si Tudyu, ang kanyang unang pag-ibig, at peke rin si Fuongkan, ang taong buong tapang niyang ipinagtanggol, hindi kaya mas matindi ang magiging epekto nito sa kanya. Si Doong Issei sa kabilang panig ay tahimik na nakaupo sa bahay, at patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga larawang nakakapangilabot. Ang malupit na pagkamatay ni Tudyu ay tila nasa harap pa rin ng kanyang mga mata. Ang biglaang pagkawala ng ikalawang personalidad ni Fuongkan ay labis na nagpalito sa kanya. Ang biglaang pagkamatay ni Toondang Doong ay lalong nagpatong ng misteryo sa lahat ng ito. Isang serye ng mga hindi pangkaraniwang bagay, tulad ng isang mahigpit na nakapulupot na sinulid sa kanyang puso, ang nagpalinaw sa kanyang puso, tiyak na mayroong sikretong nakatago sa likod nito. Sa sandaling ito, dahan-dahang pumasok si Kotu sa paningin ni Doong Ie. Tiningnan ni Doong Ie si Kotu na may bahid ng pagiging komplikado sa kanyang mga mata, pagkatapos ay dahan-dahang nagpahayag ng kanyang opinyon. Nalutas mo na ba ang lahat? Tudyu, Fuongkan, Toondang Doong, lahat sila ay peke. Bawat salita ay tila may dalang matinding sakit at pagsubok sa kanyang puso. Sa puntong ito, nadurog ang puso ni Doong Ie. Pakiramdam niya ay niloko siya ni Chan Chan. Naalala niya ang malungkot na mukha ni Chan Chan nang mamatay si Tudyu, ang kanyang lihim na pag-iyak nang mawala ang personalidad ni Fuongkan, at ang kanyang matinding pagkalungkot nang harapin niya ang pagkamatay ni Toondang Doong. Ang lahat ng ito ay parang matalim na kutsilyo na sumugat sa puso ni Doong Ie. Gayunpaman, si Kotu, na parang isang matalinong gabay, sa pinakanalilito at pinakamasakit na sandali ni Doong Ie, ay ginabayan siya sa tamang direksyon, ngunit marahil ay maaari mo ring tingnan ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Hindi patay si Tudyu, hindi patay si Fuongkan, at hindi rin patay si Toondang Doong. Ano man ang mangyari, ang hindi pagkamatay ang pinakamagandang bagay sa buhay. Pagkaalis ni Kotu sa bahay ni Doong Ie, agad niyang hinanap ang kanyang nobya na si Lam Vien. Pagdating niya sa pintuan ng bahay ni Doong Ie, agad niyang napansin ang presensya ng isang estranghero doon. Tahimik niyang inanyayahan si Lam Vien na umalis, na nagbigay ng pagkakataon kay Chan Chan na makilala si Doong Ie. Nagpanggap na bulag si Doong Issei nang lumabas siya, at nakaranas ng maraming panghihimasok mula sa mga estranghero. Mabilis na dumaan ang kanilang skateboard kay Doong Ie, at muntik na siyang mabangga ng bisikleta. Mayroon pa ngang nagpanggap na delivery man upang kumpirmahin kung totoo nga siyang bulag. Ngunit lahat ng ito ay matalinong nalutas ni Chan Chan. Sa puntong ito, napagtanto ni Doong Issei na ang tumulong sa kanya ay si Chan Chan. Chan Chan, napadaan lang ako. Ayos ka lang ba? Nagpasya ang dalawa na pumunta sa parke. Gusto nilang humanap ng tahimik na lugar para mag-usap. Ngunit pagdating nila sa parke, dalawang estranghero ang patuloy na sumusunod sa kanila na parang anino. Upang makataka sa paghabol ng dalawang iyon, ginamit ni Chan Chan ang kanyang kakayahan, ginamit ang kapangyarihan ng filter, at ginawa ang dalawang tao na maging lola at apo. Hindi sinasadya, nakita ni Doong Issei ang sarili niya sa salamin sa sandaling iyon. Natakot ako sa sarili ko. At ang susunod na hakbang ni Chan Chan ay mas lalong nagparamdam kay Doong Issei na hindi ka panipaniwala. Mahuhuli kaya ni Doong Issei ang sekreto ni Chan Chan?
Gaano katagal pa kayang itago ni Chan Chan ang kanyang pagkakakilanlan? Sino ang dalawang misteryosong tao na laging sumusunod sa kanila? Mag-iwan ng like at subscribe para sa susunod na episode ng pelikula. Sige, hanggang dito na lang ang video ngayon. Paalam at hanggang sa susunod na mga video.